Ang Devil Emperor. Credit to the author. M921 hanggang 30. Ang mga pangalan po na nandito ay galing sa mga name generator. Kung meron man pagkakatulad sa mga pangalan ng tao o lugar at pangyayari, ito ay tunay na hindi sinasadya. Ang pag-aari ng lahing demonyo ay walang kapantay na malupit. Sa isang kisap mata, maraming mga makapangyarihang nilalang ang nababalot ng malademonyong chi mula ulo hanggang paa. Malinaw na matagumpay na silang nasakop. Ang mga Slaughter General ay karamihan ay mga late-stage faceless realm. Matapos magtagumpay ang mga Fiend Emperor na sakupin ang mga kapangyarihan, ang bawat isa sa kanilang mga aura ay biglang tumaas, direktang nakarating sa Dao Profound Realm. Jeje, ang aming mga katawang laman ay pinigilan hanggang sa mabulok. Ilang taon na ba mula nang huli kong nalasap ang lasa ng isang pisikal na katawan, sabi ng isang halimaw na emperador na may kakaibang tawa. Nang makuha ng mga demonyong emperador ang malalaman na katawan, ang kanilang mga aura ay biglang lumampas sa grupo ng mga Exalt. Kayong mga tao ay talagang napakahina. Lahat kayo, maging masunurin naming mga alipin. Ang mga demonyong emperador na matagumpay na nakaagaw ng ari-arian ay sumugod at nakipagsagupaan sa mga Exalt. Agad na tumaas ang presyo ng mga Exalt. Hindi basta-basta magaling ang mga Exalt na iyon. Mabilis nilang natuklasan na ang mga demonyong emperador na ito ay takot na takot kay Mateo. Bawat isa sa kanila ay umatras habang nakikipaglaban, na umaakit sa mga demonyong emperador na pumunta roon kay Mateo. Kasuklam-suklam. Nagngalit ang mga ngipin ni Renan sa puot at sinabi, "Blackwind, ihatid mo sila palayo." Nang makita ni Mateo ang sitwasyon, sinabi niya sa seryosong boses, "Opo. Guru, mag-ingat kayo." Isinama ni Blackwind ang lahat at dali-daling umatras palabas. Pinaikot ni Mateo ang Origin Magnetism Spirit Wood gamit ang lahat ng kanyang kapangyarihan, ang kanyang buong katawan ay sumasabog gamit ang malalakas na kapangyarihan ng kidlat. Ang kanyang buong pagkatao ay tila isang naglalakad na bola ng kidlat. Ang mga lugar na kanyang nadadaanan, lahat ng mga emperador ng demonyo ay iiwasan na parang salot. Sumali si Mateo sa labanan ng grupo at sabay-sabay na natalo ang ilang mga demonyong emperador, at agad na binago ang sitwasyon. "Mute, hindi pa ba tapos?" Nag-aalalang sabi ng isang demonyong emperador. Sa gilid ng laro, isang malademonyong chi ang pumailan lang patungo sa langit. Katatapos lang sanang sakupin ng demonyong emperador na nagngangalang Muta ang kapangyarihan nito nang sumabog ito ng may lakas na ikinamangha ng mga tao. Nakita ko lang siyang biglang dumilat at sinabing may nakakapangilabot ng ngiti, "Tapos na. Hayaan mong maging alipin natin ang mga lalaking ito. Mukhang kakaiba ang batang iyon. Aliwin mo siya ng mabuti." Biglang gumalaw ang figure ni Muta, ang buong pagkatao niya ay parang isang karwaheng pandigma, biglang sumusugod sa labanan. Putok. Direktang tinamaan ng napakalaking puwersa ni Muta ang isang Exalt, sa mukha ng isang malaking subo ng dugo, at lumipad paatras. Nang makita ang eksenang ito, lubhang nagbago ang mga mukha ng lahat ng mga Exalt. Ang Muta na ito ay mayroong kahit man lang katamtamang lakas ng Dao Profound Realm. Katatapos lang sanang sakupin ng lalaking ito ang kapangyarihan at mayroon pa palang nakakatakot na lakas. Kumislap ang mga mata ni Netherkill, at sinabi niya sa malalim na boses, "Umatras ka." Pagkatapos magsalita, ang figure ni Netherkill ay biglang umatras at mabilis na tumakbo patungo sa pasukan. Nang makita ng grupo ng mga Exalt na pati si Netherkill ay umatras na, paano pa sila makakapaglakas loob na magpatuloy sa pakikipaglaban? Bawat isa sa kanila ay sabik na makatakas. "Hahaha. Gusto mong tumakbo? Paano ba naman kasi ganoon kadali? Manatili ka ng masunurin at maging alipin natin." Habang tumatawa ng malakas si Mute, biglang nawala ang kanyang figure sa paningin. Ang bilis niya ay mas mabilis pa kay Netherkill. Putok. Isa itong napakalakas na banggaan. Tinamaan talaga ni Mute si Netherkill hanggang sa lumipad ito pabalik. Sa isang galaw lang, agad na natukoy kung sino ang mas magaling. Maging si Netherkill ay napaatras sa isang atake lamang. Ang mga mukha ng mga Exalt ay nagpapakita ng kawalan ng pag-asa. Napakalakas ng mga demonyong emperador na ito. Arg! Arg! Isang sunod-sunod na kaawa-awang sigaw ang umalangaw-ngaw. Parami ng parami ang mga demonyong emperador na matagumpay na sumikop.
Ang lakas ng mga demonyong emperador dito ay lalong lumakas ng lumakas, habang ang panig ng mga Exalt ay lalong humihina. Isang demonyong emperador ang lumapit sa harap ng dakila na iyon na natama ni Muta bago ito at naglubog ng isang daluyong ng malademonyong sentido sa kanyang dagat ng kamalayan. Hindi nagtagal, tumayo ang kataas-taasang iyon at yumuko sa halimaw na emperador at sinabing, nakita na ng halimaw na aliping ito ang Panginoon. Tumawa ng malakas ang demonyong emperador na iyon at sinabing, haha, magaling. Puntahan mo at harapin ang grupo ng mga lalaking iyon para sa kanya. Tandaan, huwag mo silang patayin. Gusto kong gawing mga demonyong alipin silang lahat. Opo, Guru. Habang pinapanood ang Exalt na nagiging isang halimaw na alipin na walang magawa, hindi napigilan ng iba pang 11 Exalt ang makaramdam ng lamig sa kanilang mga gulugod, para bang isang Zoro ang nagdadalamati sa pagkamatay ng isang kuneho. Masyadong malupit ang malademonyong hilig ng lahing demonyo. Hindi sila nito pinayagan na lumaban bago sila direktang gawing demonyo. Sa ganitong bilis, hindi ba't lalong lalakas ng lalakas ang panig ng demonyong emperador, habang ang panig nila ay lalong humihina. Hindi makatakbo kahit tumakas sila, hindi matatalo kung lumaban din sila. Ano ang gagawin? Kuya Netherkill, labanan mo sila. Sa ganitong bilis, patay na ang lahat. Malakas na sigaw ni Blazing Fire. Nanlamig ang tingin ni Netherkill, at tumango siya, sige. Ngayong ganito na ang takbo ng kwento, hanggang sa huling sandali na lang ang kaya nating gawin. Ang Netherkill na naghanda para sa isang laban hanggang kamatayan ay biglang sumabog na may isang malakas na aura. Isang pag-agos ng nakamamatay na aura na tumangay sa lahat ng balakid patungo sa mga halimaw na emperador. Nang makita ang eksenang ito, lahat ng mga Exalt ay nakaramdam ng malaking pagtaas ng kumpiyansa. Si Netherkill ang pinaka-hindi maarak sa mga taong ito. Kapag nailabas na niya ang tunay niyang lakas, nararapat lamang na hindi siya matatalo sa mga halimaw na emperador na ito. Sino ang mag-aakala na ang mga demonyong emperador na iyon ay walang pakialam kay Netherkill, at sa halip, humagalpak sila ng tawa nang sabihin ng isa, haha. Hindi naman masama ang lakas ng isang ito. Sapat na ang kwalifikasyon niya para maging alipin natin. Kahit na ang iba ay nasa tier siyam na lakas din, medyo kulang pa rin sila. Sa harap ng ganitong nagwawala at nakamamatay na anyo, hindi man lang natakot si Muta, at direktang sumugod patungo sa nakamamatay na aura at hindi talaga siya naapektuhan. Boom! Sa ilalim ng isang atake, si Mute pa rin ang lubos na nakalamang. Nang umatake si Mute, hindi rin nagpatumpik-tampik ang ibang mga halimaw na emperador, magkabilang panig ang direktang nagsasagupaan sa labanan. Ngunit ang kasalukuyang sitwasyon ay malayo sa mabuti. Ang mga taong nasa panig ng mga demonyong emperador ay lalong lumakas at nangunguna na sa isang matinding kalamangan. Sandali na lang matatalo ang panig ng Exalts. Ngunit kasabay nito, isang demonyong emperador ang nanggulo kay Mateo. Malinaw na takot siya kay Mateo at hindi nang ahas na lumapit ng husto. Ngunit kung gusto man umalis ni Mateo, hindi rin niya ito pinapayagan. Katulad nito, parehong partido ay naipit sa isang pagkakatabla dito. Putok. Isa pang Exalt ang nasugatan, pagkatapos ay kinontrol ng isang grupo ng mga halimaw na emperador. Bahagyang lumungkot din ang ekspresyon ni Mateo. Hindi niya inaasahan na magkakaroon pala ng napakaraming powerhouse ng mga emperador ng demonyo dito. Kailangan kaya niyang ilabas ang Sacred Dragon Token at Vast Heaven Pagoda ngayon. Ang dalawang bagay na ito ang kanyang huling tadhana. Kung hindi pa umaabot sa 11 oras, hindi dapat ilantad ang mga ito. Pinag-isipan ito ni Mateo at nagpa siya pa ring maghintay at tingnan. Napakahirap talagang harapin ang lahi ng mga demonyo. Bagamat ang mga emperador na ito ng mga demonyo ay hindi kasing lakas ng Diyos ng mga demonyong si Langia, 100,000 taon pa lamang silang nakararanas ng pagsupil. Bukod pa rito, ang pagtrato sa kanila ay ibang-iba sa kay Langia. Sa makatuwid, ang bawat isa sa kanilang pagkasira ay hindi naman ganoon kalala. Sa kabaligtaran, ang mga halimaw na emperador na ito ay mas mahirap pakitunguhan. Nako, kung hindi lang dahil sa gulo na hinanap ni Langia at gustong agawin si Mateo noon, hindi sana siya malubhang nasugatan at hindi rin sana siya talo. Masyadong malaki ang pinsalang ginawa ng Soul Suppressing Pearl kay Langia. Pinagmasdan ni Mateo ang labanan sa tabi, at lalong naging pangit ang ekspresyon ng kanyang mukha.
Sunod-sunod na kinuha ng mga demonyong emperador ang kontrol ng mga demonyong emperador, at sa halip ay naging mga demonyong alipin ng kabilang panig. Bukod pa rito, matapos maging mga mababangas na alipin, ang lakas ng mga Axalt ay muling sumikat ng malaki. Sa ilalim ng gayong mga pangyayari, lubos na imposible para sa panig ng mga Axalt na baligtarin ang sitwasyon. Tahimik na inikot ni Mateo ang incantation at kasalukuyang nagpaplano na ilabas ang Sacred Dragon Token. Nang sandaling iyon, isang hindi inaasahang aksidente ang naganap muli. Boom! Isang marahas na pagsabog ang umalangaw-ngaw at direktang nagpalipad sa buong grupo ng mga halimaw na emperador. Kahit ang pinakamalakas na si Mute ay walang lakas para gumanti kahit kaunti sa ilalim ng suntok na ito. Nagbago ang ekspresyon ni Mateo. Habang itinutuon ang kanyang mga mata at tumangala, nagulat siya. Hindi niya alam kung bakit biglang nagbago ang disposisyon ni Netherkill. At ang ganitong uri ng pagbabago ay nagbigay sa mga tao ng pakiramdam ng mabilis na pagtibok ng puso. Mga walang kwenta talaga kayo. Hindi nyo nga kayang harapin ang ilang demonyong emperador. Dahil ganyan nga, wala nang silbi na panatilihin pa kayo. Dahan daw ang sabi ni Netherkill. 922. Lumulutang si Netherkill sa ere. Kumakaluskos ang mga sulok ng kanyang damit, kasabay ng marahas at nakamamatay na hangin na kumakalat sa lahat ng dako. Ang kanyang aura ay lubhang nakakatakot. Ang kasalukuyang Netherkill ay naging parang isang ganap na kakaibang tao mula dati at talagang nagbigay sa mga tao ng pakiramdam na walang kapantay. Maging ang mga halimaw na emperador na iyon ay tumingin din kay Netherkill ng may malungkot na ekspresyon at hindi na talaga ng ahas na umatake pa. Sa ilalim ng maskara, tila kayang gulatin ng pares ng mga matang iyon ang mga tao hanggang sa kaibuturan, dahilan para hindi sila maglakas loob na tumingin sa kanya ng diretso. Sa matagal na pag-aalaga sa inyong lahat, ang upuang ito ay nagbigay sa inyo ng katayuan at kaluwalhatian. Panahon na para bayaran ninyong lahat ang upuang ito. Dahan daw ang ibinuka ni Netherkill ang kanyang bibig, ngunit lalong tumigas ang puso ng lahat ng mga dakila. Kuya Netherkill, ikaw. Anong ibig mong sabihin? Ang ekspresyon ng blazing fire ay napakapangit, at isang bahid ng masamang kutob ang lumitaw sa kanyang puso. Malalaman mo rin agad. Dahan daw ang itinaas ni Netherkill ang kanyang dalawang palad. Isang napakalaking puwersa ng pagsipsip ang bumalot sa lahat. Dahil ang Netherkill ang sentro, bumuo ito ng isang napakalaking vortex. Halos na puno ng apektadong saklaw ng vortex na ito ang buong espasyo. Power! Isang general ng pagpatay na hindi pa naaagaw ang kanyang mga kamay ay biglang sumabog. Hindi man lang siya nagpakawala ng malungkot na sigaw. Isang agos ng itim na gas ang lumabas mula sa loob ng kanyang katawan, at direktang pumasok ito sa katawan ni Netherkill. Nakita ito ng malinaw ni Mateo. Ang masa ng itim na gas na iyon ang siyang tip na tatak ng konsepto ng pagpatay. Pu. Maya-maya lang, sunod-sunod na pagsabog ang umalangaw-ngaw. Tila may mga time bomb na itinanim sa loob ng mga katawan ng mga general na iyon, na sumasabog ng walang anumang babala. Swoosh! 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 Ang konsepto ng mga agos ng pagpatay ay parang maraming agos ng maliliit na sapa, na sa wakas ay nagtatagpo patungo sa malaking ilog. Nako! Biglang umungol ng mahina si Siin, bakas sa mukha niya ang matinding paghihirap, at tuluyan na siyang bumagsak. Pero sa sandaling natomba siya, hinayla siya papasok sa mga bisig ng isang malapad na braso. Habang nakatutok ang kanyang mga mata, sino kaya ito kung hindi si Mateo? Mateo, ikaw. Ayos ka lang ba? Parang nabibiyak ang ulo ni Siin sa ngayon. Parang may pagsabog ng chi sa loob ng katawan niya na walang tigil na gumagalaw, halos sumabog ang buong pagkatao niya. Pero kung titingnan ang itsura ni Mateo, maayos naman talaga siya. Ngumiti si Mateo at sinabing, may maliit na trick lang. Paano mo nagawang ganoon kadali na magustuhan mo ako, Mateo? Ito. Ano ba talaga ang nangyayari? Tiniis ni Siin ang sakit at nagtanong. Tumingin si Mateo sa makapangyarihang Netherkill at sinabing may malamig na ngiti, ang konsepto ng pagpatay ng Azure Arena ay isa lamang panluloko na nagpatuloy sa loob ng 30,000 taon. At kayong lahat, ang mga Axalt na ito, ay mga host lamang ng konsepto ng pagpatay na hindi ginagawa ng ibang tao. Kapag pinalaki nila kayo hanggang sa pagtanda, natural na kailangan nilang pumatay. Walang libreng pananghalian sa mundong ito.
Dahil nakuha ang slaughter concept ng hindi kinakailangang maintindihan, paano nangyari ang ganitong uri ng kasunduan. Palihim lang itong ginawa ng Azure Arena. Walang kaalam-alam ang mga tagalabas tungkol dito noon pa man. Nang marinig ang mga sinabi ni Mateo, hindi napigilan ni Siin na magpakita ng kawalan ng pag-asa. Sa loob lamang ng maikling panahong ito, ang mga slaughter general na iyon ay namatay dahil sa pagsabog ng kanilang mga katawan, habang ang mga slaughter concepts ay nagtagpo sa katawan ni Netherkill. Lalong lumakas ang aura ni Netherkill. Pero alam ni Mateo na pampaganya lamang ito. Ang mga dakila na ito ang tunay na piging. Ang slaughter concept sa Exalts ay pawang 8 bituin. Bawat isa sa kanilang lakas ay walang kapantay na kakilakilabot. Kapag nasisipsip na nila ang slaughter concept ng mga Exalt na ito, malamang naaabot sa hindi maarak na antas ang lakas ni Netherkill. Power. Sa wakas ay hindi na ito natiis ng isang halimaw na emperador, at ang kanyang malalaman na katawan ay direktang sumabog. Sus Mariosep. Ang laman ng katawan ko. Hindi kailanman inakalang ang halimaw na emperador na iyon ay mabilis na mawawala ang malalaman niyang katawan. Ngunit ang lahi ng mga demonyo ay tunay ngang walang kapantay na nakakatakot. Bagamat wala na ang kanilang malalaman na katawan, sila ay nagbago pa rin bilang isang masa ng malademonyong anino. Isang kakaibang aura ang gumala sa loob ng mga katawan ng mga demonyong emperador. Sa wakas, sumabog silang lahat. Tumingin si Mateo kay Siin at sa wakas ay bumaantong hininga pa rin at sinabing, Siin, kung may tiwala ka sa akin, buksan mo ang iyong banal na kaluluwa. Ano man ang gawin ko, huwag kang lumaban. Kapag may nangyaring mali, maglalaho ang iyong kaluluwa. Sa kasalukuyan, parang namaga ang katawan ni Siin. Ang buong katawan niya ay nagiging bilog at siksik na parang napupuno ng hangin. Malinaw na hindi na niya kayang tumagal pa. Sa grupo ng mga Exalt, ang lakas niya ang pinakamahina. Kapag pagkakataon na ng mga Exalt, tiyak na siya ang unang daranas ng matinding paghihirap. Bagamat walang kapantay na itsura si Siin na nakakapanggiba ng lungsod, mahirap din siyang hanapin sa isang magandang anyo. Ang kanyang anyo ay nagpaparamdam sa mga tao ng awa at pagiging mapagtanggol ng walang katapusan. Siyempre, ang dahilan kung bakit pinili ni Mateo na iligtas siya ay hindi dahil sa mayroon siyang magiliw na puso para sa mga kababaihan, kundi dahil pakiramdam niya ay kabilang pa rin ito sa uri ng mga taong maaaring maligtas sa mga dakila. Pagkarinig sa mga salita ni Mateo, isang kislap ng pag-asa kasama ang pagkamanghaang sa wakas ay lumitaw sa mga mata ni Siin na nawalan na ng pag-asa. Isang panloloko ang buong Azure Arena, at ang pinagmula ng panlolokong ito ay ang Absolute Kill Token. Mayroon din si Mateo ng Absolute Kill Token. Bakit siya ayos lang? Masyado talagang maraming sikreto sa katawan ng lalaking ito. Nang marinig ang mga salita ni Mateo, tuluyang nabuksan ang isip ni Siin. Isang hibla ng mainit na puwersa ng kaluluwa ang aloy papasok. Madali at pamilyar na sinipsip ni Mateo ang banal na kaluluwa ni Siin at nagsimulang maghanap. Ang ganitong uri ng paggalugad sa banal na kaluluwa ng ibang tao ay lubhang mapanganib para sa ibang mga martial artist. Isang aksidente lang ay magdudulot ng hindi na maibabalik na pinsala sa banal na kaluluwa ng ibang tao. Kapag nasugatan ang banal na kaluluwa, kung ito ay maliit lamang, ang kanilang lakas ay lubos na mababawasan. Kung ito ay malala, sila ay magiging baliw, at mamamatay pa nga agad. Pero ang mga natamo ni Mateo sa banal na kaluluwa ay nangunguna kahit na tinitingnan ang buong banal na kaharian. Ang kanyang puwersa ng kaluluwa ay gumala sa loob ng banal na kaluluwa ni Siin ng may kadalian at pamilyaridad, tila may hinahanap. Hindi nagtagal, isang itim na buto ang lumitaw sa harap ni Mateo. Tumubo na ang butong iyon at nagsimula ng tumubo. Ang itim na butong ito ang pangunahing salarin. Noong panahong iyon, nang sumanib si Mateo sa Absolute Kill Token, sinubukan din ng itim na binhing ito na lumaki sa loob ng kanyang banal na kaluluwa ngunit tahimik na pinawi ito ni Mateo. Ang mga pamamaraan ni Mateo ay lubhang palihim. Kahit si Netherkill ay hindi rin makakatuklas ng kahit isang bakas ng kutob. Tila napansin si Mateo, ang binhing iyon ay tila natakot, at biglang nagpakawala ng isang atake kay Mateo. Tumawa ng malamig si Mateo. Lumabas ang kanyang soul force, at ikinalat ang atakeng ito patungo sa kawalan. Nang maramdaman ang hirap na hawakan si Mateo, ang butong iyon ay nagiba at naging hugis tao.
Ang anyo na iyon ay hindi naiiba kay Netherkill. Bro, pinapayuhan ka ng upuang ito na huwag makialam sa buhay ng ibang tao. Kung hindi, maglalaho ang kaluluwa ng babaeng ito. Babala ni Netherkill. Kumalat ang kaluluwa ni Mateo at naganyong tao, at malamig na ngumiti, isang simpleng clone ng diwa ng Diyos ang nangahas na takutin ang Lolo Croswell mo. Gusto mo bang lipulin ang kanyang banal na kaluluwa? Subukan mo. Humph! Dahil gusto mong lumaban hanggang kamatayan, matutupad ng upuang ito ang hiling mo. Malamig na sumanghel si Netherkill. Ang katawang iyon na nagmateryal at nabuo ay sumabog na may napakalakas na puwersa ng kaluluwa. Sa totoo lang, wawasakin nito ang Divine Sense clone na ito at mamamatay kasama si Cien. Tumawa ng malamig si Mateo, habang ang dalawang kamay ay naglalabas ng 100 spell na kasing bilis ng kidlat. Isang daloy ng banayad na puwersa ang bumalot sa Divine Sense clone na ito. Kahit anong paraan ng pagsabog niya, hindi niya rin nagawang saktan si Cien kahit kaunti. 923. Sa pinakadulong bahagi ng Heavenly Slaughter Pit, isang gwapong lalaking nakasuot ng itim na damit ang biglang nagmulat ng 2 mata, at hindi sinasadyang kumunot ang kanyang mga kilay. Tila kayang tumagos ng kanyang tingin ang kawalan, nakatingin sa malawak na distansya. Walang ekspresyon ang kanyang mukha. Bakas dito ang pagkamangha ng hindi nagpapakita ng galit. Pagkatapos ng mahabang panahon, dahan-dahan niyang ibinuka ang kanyang bibig at sinabing, "Kalimutan mo na, ang upuang ito ay umabot na sa kritikal na sandali. Ang bagay na ito ay ipagkakatiwala sa kanya." Pagkatapos magsalita, dahan-dahang ipinikit muli ng lalaking nakaitim ang kanyang mga mata. Isang alon ng kasuklam-suklam at nakamamatay na hangin ang gumapang sa kanyang katawan. Nang makita ang hibla ng banal na sentido na nawala ng saysay, bahagyang kumunot din ang noo ni Mateo. Kahit isang hibla lamang ng banal na pandama ay mayroon ng ganoong kapangyarihan. Gaano nga ba kalakas ang lakas ng orihinal na katawan? Siya lang, si Mateo, ang makakagawa nito. Kung ibang tao man iyon, imposibleng maalis ang banal na pakiramdam ng walang kahirap-hirap. Ang lakas ng lalaking iyon ay lalong nagiging mahirap unawain. Bumantong hininga ng bahagya si Mateo, ang kanyang puwersa ng kaluluwa ay umatras na parang tubig agos, bumabalik sa kanyang sariling banal na kaluluwa. Sa oras na ito, bumalik sa lambot at kagandahan ang katawan ni Cien. Bumaling ang tingin niya kay Mateo ng elegante, at hindi na kailangan pang sabihin ang pasasalamat. Nakasandal pa rin siya sa yakap ni Mateo, ang kanyang tindig ay hindi maipaliwanag na malabo. Dali-dali niyang itinuwid ang kanyang katawan at akmang magpasalamat na kay Mateo, ngunit biglang nanigas ang kanyang katawan, nakaramdam ng kirot sa kanyang likuran. Bahagyang ngumiti si Mateo at sinabing, hindi mo na siya kailangang pakialaman. Kasalukuyan siyang abala sa pagkuha ng mga slaughter concepts. Paano siya magkakaroon ng oras para pumunta at magmalasakit sa iyo? Hindi man lang mahulaan, malalaman din ng isa na may napansin talaga si Netherkill. Kaya naman iginagalaw niya ang kanyang tingin. Pero gaya ng sinabi ni Mateo, abala siya ngayon sa pag-aaral ng mga na-recover na konsepto ng pagpatay at wala siyang oras para sa ibang mga bagay. Pu. Isa-isang sumabog ang mga katawan ng mga tao. Ang aura ni Netherkill ay lalong naging nakakatakot. Hindi nagtagal, ang mga demonyong emperador ay tuluyang napatay ng ganito kabilis. Ngunit wala ni Katiting na balak tumigil si Netherkill. Sa pagkakataong ito, pagkakataon na ng mga Exalt. Isang malungkot na sigaw ang umalangaw-ngaw. Ang Exalt na siyang unang na demonyo ay direktang sumabog. Ang mukha ng nagliliyab na apoy ay nagpakita ng kawalan ng pag-asa. Ang kanyang katawan ay namaga na parang isang higanteng lobo sa oras na ito, tila malapit ng sumabog. Hindi niya akalain na ang papatay sa kanya, sa huli, ay si Exalt Netherkill pala. Mateo, iligtas mo ako. Alam kong kaya mo akong ililigtas. Basta't ililigtas mo ako, ipapangako ko sa iyo ang lahat. Sigaw ng nagliliyab na apoy kay Mateo. Mahinahong tumingin si Mateo sa nagliliyab na apoy at nakangiting sinabi, iligtas ka. Paulit-ulit mo na akong gustong patayin pero gusto mo pa rin akong iligtas ng munting Panginoong ito. Masyado kang nag-iisip. Lumuhad ang nagliliyab na apoy at sinabi kay Mateo, nagmamakaawa ako sa iyo.
Ako lang ang may mga mata ngunit hindi nakakita. Karapat-dapat ako sa kamatayan. Sumusumpa ako sa langit, hindi ko nagagawin iyon sa hinarap. Nagmamakaawa ako sa iyo, iligtas mo. Kasabay ng isang pagsabog, ang mayabang na nagliliyab na apoy ay sumabog at naging giniling na karne ng ganoon na lamang. Nanginig sa takot si Siin nang makita ang eksenang ito. Sa loob ng 10 taon na ito, siya at ang nagliliyab na apoy at ang iba pa ay nagsabuatan laban sa isa't isa. Ngunit ngayon, namatay ito ng ganoon sa harap niya. Hindi niya namamalayang nakaramdam siya ng pagdadalamati sa pagkamatay ng liebre sa kanyang puso. Bakit ganito? Ngayon ko lang narinig na may ganito pala sa dagat Ozure. Sino ba talaga si Exalt Netherkill? Bulong ni Siin. Punong-puno siya ng hinala ngayon at hindi niya lubos maintindihan ang lahat ng nangyayari sa harap niya. Pero nakangiting sabi ni Mateo, kung gayon, alam mo ba kung bakit sa tuwing papasok sila sa Heavenly Slaughter Pit, may mga Exalt na namamatay? Hindi ba't mabilis na napapalitan ng mga bago ang mga Exalt? Nang marinig ang mga salitang ito, natakot si Siin sa loob-loob niya at napabulalas, maaari kayang. Lahat sila ay pinatay ni Netherkill. Umiling si Mateo at sinabing, maaaring hindi ganoon. Pero hindi mahalaga kung paano sila mamamatay. Ang mahalaga ay pagkatapos nilang mamatay, tiyak na babalik ang mga slaughter concept sa Netherkill doon. Huminga ng malalim si Siin. Sa ganitong paraan, hindi ba't lahat sila ay magiging mga sisidlan para sa Netherkill upang iimbak at linangin ang slaughter concept? Sa oras na ito, tuluyan ng tumigil ang napakalaking vortex na iyon. Dahan-dahang lumutang pababa si Netherkill. Ang kasalukuyang Netherkill ay parang ibang-iba na ngayon kumpara dati. Maging ito man ay lakas o disposisyon, lahat ay sumailalim sa napakalaking pagbabago. Ang Netherkill noon ay mukhang mas matanda lamang ng kaunti kumpara sa ibang mga Exalt. Ngunit sa mismong sandaling ito, ang kanyang katawan ay nag-iiwan ng anyo ng isang hari, na nagpapahirap sa mga tao na tumingin ng diretso. Ang ikinagulat ni Siin ay bukod sa kanya, mayroon pa palang 2 Exalt na ligtas. Isa sa kanila ay si Exalt Coldblood, habang ang isa naman ay ang Exalt Heavenly Hedonist na nasa parehong bangka kasama si Blazing Fire. Malamig na tiningnan ni Netherkill ang grupo ng mga halimaw na emperador, ang kanyang mga mata ay may hindi masabi na paghamak, kumikilos ba kayong lahat, o pinapaalis ba kayo ng upuang ito? Ang mga emperador na parang demonyo ay nagkaanak lang ng laman ngunit muli silang nasira ng isang ito na nasa harap nila. Dahil dito, labis silang nalungkot. Pero bilang mga demonyo, hindi sila matatakot sa mga tao. Anong biro? Akala mo ba ay katapat ka namin sa pamamagitan ng pagsira sa aming mga katawang laman? Ikaw mismo ang pumatay sa sarili mong mga nasasakupan. Ngayon, katapat mo na ba ang napakarami sa amin? Malamig na sabi ng isang halimaw na emperador na may malamig na ngisi. Sumanghel si Netherkill ng malamig at sinabing, mga matitigas ang ulo. Mukhang hindi kayo luluha hanggat hindi ninyo nakikita ang kabaong. Hindi rin nakitang gumalaw si Netherkill. Sa isang kalansing, agad na nabunot ang kanyang espada. Ang matinding hangering pumatay ay halos hindi maimulat ng mga tao. Labis na daw sword kill. Nang makita ni Mateo ang espada ni Netherkill, hindi niya napigil ang magpakita ng bahagyang pagkagulat. Ang hiwa na ito ay walang iba kundi ang ikalawang antas ng galaw sa Slaughter Sword Art na nakuha ni Mateo sa Ozure Shop dati, Extreme Daw Sword Kill. Pero ang galaw na ito na pinakawalan ni Netherkill ay mas malakas kumpara kay Mateo. Nakuha ni Netherkill ang mga konsepto ng pagpatay ng 8 Exalt at napakaraming general ng pagpatay. Maiisip ang antas ng takot ng pinakamataas na tunay na intensyong ito. Swoosh! 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 Ang mga lugar na dinaanan ng mahabang espada ay tumangay sa lahat ng balakid sa daan, na nagdulot ng mga alon ng kaawa-awang panaghoy. Isang atake lang, biglang bumagsak ang aura ng grupo ng mga emperador na parang demonyo. Bagamat hindi ito nakapatay sa isang suntok lang, malinaw na nagtamo sila ng malubhang pinsala. Bagamat malakas ang lahi ng mga demonyo, wala silang mga katawang walang kamatayan. Kapag umabot na sa isang tiyak na antas ang pinsalang natamo nila, mamamatay pa rin sila. Walang humpay na sumigaw ang mga demonyong anino na iyon. Malinaw na hindi nila inaasahan na si Netherkill ay talagang makapangyarihan sa ganitong antas. Tumakbo. Dali, tumakas ka. Masyadong malakas ang lalaking ito.
Sa sitwasyon natin ngayon, hindi tayo makakalaban. Wala rin akong ideya kung sino ang sumigaw. Lumingon ang grupo ng mga halimaw na emperador at gustong tumakas palabas. Tumawa ng malamig si Netherkill at malamig na sinabi, tumakas. Paano naging ganoon kadali? Pagkatapos magsalita, nagpakawala si Netherkill ng isa na namang extreme Dow sword kill. Sa pagkakataong ito, mas malakas pa ang intensyong pumatay kaysa dati. Kasabay nito, isang kakaibang puwersa ang biglang bumuhos. Lahat ng figure ng mga demonyong emperador ay natigilan sa loob ng iglap na iyon. Sa isang iglap lang ay kumitil na ng kanilang buhay. ARGHHH. Isang sunod-sunod na malungkot na iyak ang umalangaw-ngaw. Pahina lang ng pahina ang mga sigaw na iyon, at sa wakas ay nawala na rin. Ang grupo ng mga makapangyarihang emperador na dating namuno sa sinaunang panahon ay magkasamang pinatay nina Netherkill at Mateo ng ganito lang. Siyempre, kung nasa kasagsagan sila ng kanilang kapangyarihan, kalimutan na natin ang pagpatay sa kanila, mabuti na para kay Netherkill na makatakas. Ngunit sila ay napigilan ng hanggang 100,000 taon at naging mahahabang palaso sa dulo ng kanilang paglipad. Pinatay ni Netherkill ang isang kawen ng mga halimaw na emperador ngunit wala siyang naramdamang tuwa o lungkot. Dama ko ang kanyang tingin kay Mateo. 924. Mateo, ipakita mo ang iyong kahusayan. Gusto kong makita kung nagpapakita ka lang ng lakas, o kung talagang may kakayahan kang hamanin ang upuang ito. Nakatitig si Netherkill kay Mateo ng may kislap. Sa kanyang paglalakbay, ang dahilan kung bakit nagtiyaga si Netherkill sa lahat ng posibleng paraan ay natural lamang na hindi niya matukoy ang alas sa lupa ni Mateo. Ngayong nakasipsip na siya ng malaking dami ng slaughter concept, ang kanyang lakas ay tumaas ng malaki. Nang makaharap muli si Mateo, mas lumakas din ang kanyang kumpiyansa. Tumingin din si Mateo kay Netherkill. May bahid ng ngiti na sumilay sa kanyang labi habang malamig na sinasabi, tatawagin ba kitang Netherkill, o dapat ba kitang tawaging Sikong Siyang? Sa sandaling lumabas ang mga salitang ito, ang natitirang tatlong Exalt ay pawang nagtatakang tumingin, ngunit ang paghinga ni Exalt Netherkill ay halatang pigil. Kayong tatlo, umalis muna kayo. Mahinahong sabi ni Netherkill. Natigilan sina Exalt Coldblood at Exalt Heavenly Hedonist, ngunit magalang pa rin silang yumuko kay Netherkill, sabay sabing, oo. Itinuring na ni Siin si Mateo bilang tagapagligtas niya sa oras na ito. Natural lang na ayaw niyang hayaan itong manatili sa isang mapanganib na lugar. Mateo. Ngumiti si Mateo at sinabing, huwag kang mag-alala. Sa tingin ko, hindi naman ako mahihirapan ng Exalt Netherkill, isang junior, di ba? Nag-aalala pa rin si Siin. Pero nasabi na ito ni Mateo ng ganito, hindi na rin niya masabi pa. Maaari na rin siyang umalis sa lugar na ito. Pagkaalis ng tatlong tao, ang malamig na boses ni Netherkill ay dumaan, sino kayo? Masyadong misteryoso itong si Mateo. Malinaw na mayroon lamang siyang lakas na hindi umaabot sa Faceless Realm, ngunit kahit siya, ang Exalt na ito, ay hindi makakita sa kanyang kinaroroonan. Sa loob ng 30,000 taon na ito, sino ang nakakaalam kung ilang martial artist na ang pumasok sa Ozure Arena? Ngunit wala pang sino man ang nakatakas sa kontrol ng Absolute Kill Token. Pero nagawa ito ni Mateo. Hindi lang ito nagawa ni Mateo mismo, kundi natulungan pa niya si Siin alisin ang kontrol. Hindi ka panipaniwala ang ganitong paraan. Napakalinaw ni Netherkill tungkol sa Absolute Kill Token. Kapag naitanim na ito sa loob ng Divine Soul ng martial artist, magiging isa ito sa Divine Soul, at hindi na ito maaaring paghiwalayin pa. Hindi niya talaga maisip kung paano iyon nagawa ni Mateo. Tumingin si Mateo kay Netherkill at nakangiting sinabi, hindi mahalaga kung sino ako. Ang mahalaga ay ang magulong dagat na ito ay talagang kontrolado ng hari ng kadiliman. Naku-curious lang talaga ako kung anong klaseng pag-iral ang hari ng kadiliman, si Sikong Siyang. Haring banal ng kadiliman, siya ang pinaka-misteryoso sa 10 dakilang haring banal. Sa buong Divine Realm, napakakaunting tao ang nakakita sa Darkness Divine King noon. Kung hindi dahil sa Heaven Secret Tower na nagpapahayag ng 10 dakilang Divine King, malamang iilang tao lamang sa mundo ang makakaalam na mayroon pa ring ganitong pag-iral. Tungkol sa kung saan matatagpuan ang Darkness Divine King, marami ring iba't ibang opinyon. Ngunit sa mga matataas na ranggo ng Divine Realm, ang pinakasikat na hula ay ang Darkness Divine King ang hegemon ng Chaotic Devil Sea.
Tungkol sa pangalang ito ni Sikong Siyang, narinig ito ni Mateo mula sa kanyang amang si Richard. Halos walang nakakaalam ng pangalang ito sa buong Divine Realm. Nagmuni-muni si Netherkill at saka lang nasabi pagkaraan ng ilang sandali, hindi ako ang Darkness Divine King. Nakangiting sabi ni Mateo, syempre alam kong hindi ikaw ang Darkness Divine King sa personal. Kung ang Darkness Divine King lang ang may lakas mo, matagal nang nalipol ng mga tao ang Chaotic Devil Sea. Paano makakatayo ng tuwid ang Chaotic Devil Sea ng hanggang 30,000 taon sa Divine Realm? Kung hindi ako nagkamali ng hula, isa ka lang sa clone ni Sikong Siyang, namamahala sa Ozure Arena para sa kanya at nangongolekta ng slaughter concept, iyon lang. Ang nakakapagtaka sa akin ay sa loob ng 30,000 taon, si Darkness Divine King ba si Sikong Siyang lang, o ang pangalang iyon ay naipasa na sa loob ng ilang henerasyon. Ang mga powerhouse ng Divine King Realm, ang kanilang tagal ay mula 10,000 taon hanggang 15,000 taon. Sa lohikal na pagsasalita, imposibleng mabuhay ang isang henerasyon ng Darkness Divine King ng 30,000 taon. Ngunit ang magulong dagat na Diablo ay nakatayo ng tuwid sa loob ng 30,000 taon. Sa panahong iyon, ang mga taong may mga ideya tungkol sa magulong dagat na Diablo ay malamang na hindi kabilang sa minorya. Kung ang bawat henerasyon ng Darkness Divine King ay mayroong lakas ng 10 dakilang Divine King, iyon ay lubhang nakakatakot. Nakakatakot ang ganoong pamana. Muling nagmuni-muni si Netherkill at saka lamang nagsalita pagkaraan ng ilang sandali, walang komento. Ano nga ba ang mga layunin mo sa pagpasok sa Chaotic Devil Sea? Malinaw na ang mga bagay na alam ni Mateo ay higit pa sa kanyang inaakala. Sa halip na itanggi ito ng tahasan sa harap ni Mateo, mas mabuting manatiling tahimik. Bagamat kalmado ang boses ni Netherkill, wala nang hihigit pa sa pagkabigla sa kanyang puso. Ang Chaotic Devil Sea ay palaging kilala sa pagiging misteryoso. Tanging ang mga nasa pinakamataas na antas ng Divine Realm lamang ang makakaalam sa dulo ng iceberg ng Chaotic Devil Sea. Pero malinaw na isa lamang binata si Mateo na nasa edad 20. Paano niya nalaman ang mga sikretong ito? Ang masikinagulat niya ay ang biglaang pagbanggit ni Mateo sa pangalan niya. Kaya, kailangan niyang linawin ang balak ni Mateo sa pagpunta. Pero napangiti si Mateo nang marinig iyon at sinabing, pumunta lang ako para sa Skanded Divine Stone. Ngayon, napunta na sa akin ang Skanded Divine Stone, hindi na rin ako magtatagal. Magkikita tayo ulit sa ibang araw. Pinagsalikop ni Mateo ang kanyang mga kamay at tatalikod na sana at aalis. Humph! Hindi rin imposible kung gusto mong umalis, pero kailangan mo munang patunayan kung may kakayahan ka para umalis o wala. Malamig na sabi ni Netherkill sa likuran. Lumingon si Mateo at walang magawang sinabi, bahala na ang bawat isa sa kani-kanilang mga gawain. Ang sikreto ng magulong dagat ng demonyo, itatago ko ang aking bibig na parang garapon. Bakit mo ako kailangang pilitin na kumilos? Hindi naman sa mayabang si Mateo, kundi dahil masyadong malakas ang lakas ni Netherkill. Kapag nakagawa na siya ng hakbang, kailangan niyang ipakita ang kanyang mga pinakamahusay na baraha. Masyadong kahanga-hanga ang mga taktika ni Mateo. Maliban na lang kung wala ng ibang alternatibo, ayaw niya itong alisin. Pero kung titingnan ngayon, wala talagang balak si Netherkill na palayain siya. Tanging mga patay lang ang titigil sa pag-iyak na parang garapon. Sumanghel si Netherkill ng malamig. Muling ipinakita ang matinding Dao Sword Kill. Ang lakas ng Dao Profound Realm ang hindi kayang tiisin ng kasalukuyang Mateo. Ang marahas at nakamamatay na hangin ay halos lumitaw, mahigpit na kumakapit kay Mateo, hindi siya binibigyan ng kahit kaunting pagkakataon. Ang dahilan kung bakit inaangkin ng Slaughter Sword Art na kaya nitong mag-cultivate para makapantay sa hangganan ng 10 dakilang banal na hari, ay dahil ang martial technique na ito ang ginamit ng isa sa 10 dakilang banal na hari, ang Darkness Divine King. Kaya naman, maiisip mo ang lakas ng galaw ng espadang ito. Sa ilalim ng espadang ito, kalimutan mo na ang isang martial artist sa Heaven Enlightenment Realm tulad ni Mateo, kahit ang mga martial artist sa Middle Stage Dao Profound Realm ay wala ring pagkakataong mabuhay. Pero sa sandaling ito, isang malaking pagoda ang biglang lumitaw sa pagitan ng dalawang tao. Boom! Isang malakas na ingay ang kumalat. Ang walang kapantay na Extreme Dao Sword Kill ay direktang tumama sa Vast Heaven Pagoda. Ang Vast Heaven Pagoda ay hindi talaga natinag kahit 1 pulgada. Banal na artifact. Hindi, sandali, isa itong malabanal na artifact.
Gayunpaman, kalahating hakbang na lang ang layo nito mula sa banal na artifact. Takot na sabi ni Netherkill. Napakaganda ng mga mata ni Netherkill. Natukoy niya ang antas ng Vast Heaven Pagoda sa isang sulyap lang. Bagamat hindi ito isang tunay na banal na artifact, ang titulong isang malabanal na artifact ay sapat ng nakakagulat. Dahil sa kasalukuyang Divine Realm, walang sino man ang maaaring magpino ng mga maladyos na artifact. Mahigit 100,000 taon na ang nakalilipas, matapos bumagsak sa zero ang Divine Tao, tanging si Fang Tian lamang, ang walang kapantay na antas ng henyo sa kanyang henerasyon, ang nakapagpino ng Vast Heaven Pagoda, isang mala-divine na artifact. Siyempre, ang dahilan kung bakit nagtagumpay sa pagpino ang Vast Heaven Pagoda ay mas mahalaga pa rin dahil sa Vast Heaven Steel. Kung si Mateo ang kumokontrol sa Vast Heaven Pagoda, natural na hindi niya maharangan ang nakakagulat na suntok ni Netherkill. Ngunit kung si Trenten ang kumokontrol, ibang-iba ang sitwasyon. Nakuha ni Trenten ang huling Soul Force ni Zoran, kasama ang tulong ng Scanded Divine Stone, nakabawi na siya ng 60 hanggang 70% na lakas. Ang ganitong uri ng lakas, na ginagamit ito para harangan ang atake ni Netherkill ay higit pa sa sapat. Dito nakasalalay ang tiwala ni Mateo. Nakita mo, sinabi ko na huwag kang lumaban, pero nagpupumilit ka pa ring lumaban. Maliban na lang kung personal na darating si Sikong Xiang, kung hindi mo ako mapipilit na manatili. Malamig na sabi ni Mateo. 925. Pagkatapos ng pagkabigla, ang puso ni Netherkill ay napuno ng hindi may lalarawang kasakiman. Sa harap ng isang kayamanan tulad ng Vast Heaven Pagoda, walang sino man ang hindi matitinag. Kahit sa 10 dakilang banal na hari, ang mga sandatang hawak nila ay mga banal na artifact na transcendent rin ang antas. Hindi pa kailanman lumitaw ang maladyos na artifact sa loob ng 100,000 taon na ito. Ngayong lumitaw na ang isang maladyos na artifact, maiisip na ang nararamdamang pananibik ni Netherkill. Hindi nakakapagtaka na ganoon kalakas ang tiwala mo sa sarili. Lumalabas na mayroon ka palang maladyos na artifact bilang trump card. Maliban na lang. Ang isang maladyos na artifact na inilalagay sa iyong mga kamay ay labis na pagsasayang ng mabubuting regalo ng Diyos. Sa sandaling mabigkas ng malakas ang mga salitang ito ni Netherkill, biglang naglaho ang buong pagkatao niya. Binalot ng konsepto ng walang hanggang pagpatay si Mateo sa kanyang kalooban. Isa rin ito sa mga dahilan kung bakit ayaw umatake ni Mateo. Masyadong kitang-kita ang paglitaw ng isang maladyos na artifact. Tiyak na makakapukaw ito ng sensasyon. Nang makita ni Netherkill ang Vast Heaven Pagoda, hindi siya nagmadaling umatras kahit na may mga pagsubok. Sa halip, nagdulot ito ng kasakiman at pagnanais na ariin ito. Tumawa ng malamig si Mateo at direktang pumasok sa loob ng Vast Heaven Pagoda. Dahil kontrolado ito ni Trenten, hindi siya nag-aalala na may magagawa sa kanya si Netherkill. Ugong. Walang anumang bulag na anggulong tinamaan ng marahas na pag-atake ang Vast Heaven Pagoda. Gayunpaman, sa ilalim ng banal na kapangyarihan ng isang maladyos na artifact, ang mga pag-atake ni Netherkill ay malinaw na medyo hindi umabot sa kanyang mga hinahangad. Inilabas ni Netherkill ang lahat ng kanyang kakayahan ngunit hindi niya lubos na nalagpasan ang depensa ng Vast Heaven Pagoda. Bagamat nakasipsip si Netherkill ng malaking halaga ng slaughter concept, ang Vast Heaven Pagoda ay halos may lakas na kayang kapantay ng isang Divine King sa ilalim ng kontrol ni Trenten. Imposibleng gugustuhin ni Netherkill na masira ang depensa nito. Netherkill, subukan mo muna ang mapayapang paraan bago gumamit ng puwersa. Mukhang tinatanggihan mo ang mukha kapag ibinigay mo na. Sa loob ng Vast Heaven Pagoda, malamig na sumangot si Mateo. Bigla na lang, ang malawak na pagoda sa langit ay nagliwanag ng may kaningningan. Mabilis na lumaki ang katawan ng pagoda, na parang isang malaking bundok na dumudurog kay Netherkill. Isang matayog na bundok ang tumakip sa langit at natakpan ang araw. Nang makita ni Netherkill ang eksenang ito, hindi mapigil ang magbago ng husto ang kanyang ekspresyon, gusto niyang alisin ang pang-aapi ng Vast Heaven Pagoda. Gayunpaman, ang kapangyarihan ng Vast Heaven Pagoda ay hindi ganoon kadaling iwaksi. Ginamit niya ang lahat ng lakas ng kanyang katawan bago niya halos magawang iwaksi ang pagpigil ng Vast Heaven Pagoda. Gayunpaman, ang matinding puwersa ng pagtama ay nagdulot pa rin sa kanya ng matinding pinsala. Talagang naghahanap ka ng gulo. Sinabi ko na ngang hindi mo ako pwedeng pigilan. Ngayon, pareho tayong may hawak na sikreto ng kabilang panig.
Ituring mo na lang itong dagdag na lihim. Ganito, pwede na ba akong umalis? Ipinakita ni Mateo ang kanyang figure at malamig na sinabi. Pumutok. Sa ilalim ng panunupil na ito, ang maskara ni Netherkill ay talagang nahati mula rito, naging dalawang hati at nalaglag. Isang elegante at gwapong mukha ang nasa harap ni Mateo. Medyo pamilyar ang mukha na ito. Pero nang makita ni Mateo ang tunay na anyo ni Netherkill, nagkunot ang kanyang mga kilay. Gusto mo bang pumunta? Paano naging ganoon kadali? Alam na ng orihinal na katawan ang balita na mayroon kang isang maladyos na artifact. Natatakot ako na imposible nang gustuhin mong makatakas mula sa Heavenly Slaughter Pit na ito. Mahinahong sabi ni Netherkill. Tungkol sa mga salitang ito, parang hindi ito narinig ni Mateo. Ang kanyang atensyon ay nakatuon lamang sa mukhang iyon. Iilang bagay lang ang maaaring magpagulat ng ganito kay Mateo. Gayunpaman, ang mukha niyang ito ang talagang nagpamangha kay Mateo. Tumingin siya kay Netherkill. Ang ekspresyon ng kanyang mukha ay naging komplikado ng husto. Mapait na ngiti ang makikita sa mukha ni Mateo. Umiling siya at bumantong hininga, hindi ko talaga inaasahan. Hindi ko talaga inaasahan. Ang tanga-tanggang langit na ito ay mahilig talagang magbiro sa mga tao. Nang makita ni Netherkill ang hitsura ni Mateo, hindi niya maiwasang magmukhang nalilito. Iwan mo ang maladyos na artifact, at baka ang orihinal na katawan ay magbigay sa iyo ng maliit na pagkakataong mabuhay. Babala ni Netherkill. Tiningnan ni Mateo ang mukha ni Netherkill at malungkot na sinabi, mukhang wala ka pa rin kahit kaunting kamalayan. Oo, isa ka ng kopya ni Sikong Siyang, paano ka magkakaroon ng sarili mong kamalayan? Naguguluhan na tanong ni Netherkill, ano ba yung pinagsasabi mo? Sa tingin mo ba ay hahayaan ka ng orihinal na katawan na umalis ng ganito? Hindi nagsalita si Mateo. Itinaas niya ang kanyang kamay, isa itong napaka-ortodoksong Asher Deeper Purple yang sword art. Nang makita ni Netherkill ang eksenang ito, mapangot siyang sinabi niya, isang teknik sa pakikipaglaban na pinakawalan gamit ang tunay na intensyon. Iniinsulto mo ba ako? Casual na ikinumpas ni Netherkill ang isang kamay at agad na ginawang wala ang atake ni Mateo. Hindi nagpakita ng gulat na ekspresyon si Mateo. Sa halip, bumantong hininga siya at sinabing, mukhang wala ka talagang maalala. Ikaw huya, ikaw huya, akala mo naman isa kang henyo noong nabubuhay ka pa. Hindi ko inaasahan na ganito ka na lang pala kahirap. Sikong Siyang, mukhang maituturing na puro pagtatanim na lang ang ating sama ng loob. Habang nagsasalita sa likuran, ipinakita ni Mateo ang kanyang balak pumatay. Tama, itong Exalt Netherkill na nasa harap niya ay walang iba kundi ang mismong tagapagtatag ng Tranquil Cloud Sect, si Welton. Nagtataka rin si Mateo noon. Sa isang taong may walang hanggang talento, bakit wala na ang reputasyon niya pagkatapos niyang makarating sa Divine Realm? Hindi niya akalain na si Welton pala ay nahulog sa Azure Arena, at naging kopya ng Darkness Divine King na si Sikong Siyang. Walang kwentong walang pagkakataon. Hindi kailanman inakalang pagkatapos umakyat si Welton, napunta pala siya sa Azure Arena at naging isang Exalt dito. Noon, ang Tranquil Cloud Sect ay may estatwa ng founding ancestor na si Welton. Siya ay halos kapareho ng Exalt Netherkill na nasa harap niya. Maliban na lang, kahit pareho pa rin ang mukha, hindi na ang taong iyon ang dating siya. Kahit hindi pa nakikilala ni Mateo si Welton noon, salamat pa rin kay Welton na naunawaan niya ang isang tunay na layunin. Sa pagitan ng dalawang tao, masasabing mayroong realidad ng isang master apprentice. Bukod pa rito, si Mateo ay may malalim na damdamin para sa Tranquil Cloud Sect. Ngayong si Welton ay talagang pinino at ginawang isang puppet ng isang tao, may isip ang galit sa kanyang puso. Bagamat karaniwang nangyayari ang pagkamatay ng mga henyo, nang marating ni Welton ang Divine Realm, isa lamang siya sa mga pinaka-ordinaryong miyembro. Ngunit nangyari sa kanya ang ganitong bagay. Hindi niya ito matanggap, kahit ano paman. Wala kang katuturan. Sabi ni Netherkill na may nagtatakang tingin. Sumulyap si Mateo sa kanya at bumantong hininga, tapusin mo na ang lahat ng ito ngayon. Pero sabihin mo kay Sikong Siyang, darating ang araw na hahanapin ko siya para ayusin ang problemang ito. Pagkatapos magsalita, tumalikod si Mateo at gustong lumabas. Masyadong mahina ang lakas ng kasalukuyang Mateo.
Bagamat kayang supulan ni Mateo si Netherkill gamit ang Vast Heaven Pagoda, kung makakaharap niya ang pangunahing katawan ng Darkness Divine King, wala siyang kahit kaunting posibilidad na magtagumpay. Ang kakilakilabot ng 10 dakilang banal na hari, tanging ang mga karakter na nakatayo sa tuktok ng banal na kaharian ang makakaintindi. Sa pagsasabing sila ay mga banal na hari, ang 10 dakilang banal na hari ay malayong-malayo na sa kategorya ng mga banal na hari. Sa ilalim ng kondisyon na walang mga powerhouse ng deity realm, ang 10 dakilang banal na hari ay maituturing na mga walang talo na pag-iral. Sa kasalukuyang lakas ni Mateo, ang pagharap sa pagkakaroon ng 10 dakilang banal na hari ay tiyak na kamatayan. Tiningnan ni Netherkill ang papalayong likuran ni Mateo at hindi na talaga hinabol. Alam niyang kahit habulin pa niya, hindi rin niya mapapanatili si Mateo sa likuran. Gayunpaman, ang orihinal na katawan ay nasa huling sandali na. Maaari kayang walang magawa niyang panoorin si Mateo na dalhin ang mala-divine na artifact at umalis ng ganito lang. Lumabo ang mga mata ni Mateo, dumaan patungo sa Myriad Devil Ridge. Sina Coldblood, Heavenly Hedonist, pati na rin si Siin at ang iba pa ay naghihintay sa labas. Haha, kuya, ang galing mo talaga. Dinilaan ni Ren ang bote niya nang mapansin niyang hindi tama ang ekspresyon sa mukha ni Mateo. Sa kasalukuyan, ang ekspresyon ni Mateo ay hindi naman talaga kalmado at seryoso, kundi isang mukha na gustong pumatay ng tao. Ganyan talaga si Mateo, unang beses palang nakita ni Ren iyon. Ugong. Sa sandaling iyon, biglang lumitaw ang makakapal at madilim na ulap sa mga abot tanaw. Isang napakalaking itim na palad ang direktang tumago sa kawalan, sumusulpot patungo kay Mateo. 926. Ang palad na ito ay tila isang palad na sumisira sa mundo. Tinatakpan ng langit at tinatakpan ng araw, nang may walang hanggang kapangyarihan. Kahit na nasa malayo pa lang ito, ramdam na ng lahat ng nandito ang takot sa palad na ito. Putok, putok, putok. Ang mga nagkalat na bato sa Myriad Devil Ridge ay direktang dinurog at naging alikabok. Sa loob ng ilang panahon, ang buhangin at bato ay nagkalat sa paligid, at ang mga labi ng bato ay lumilipad sa ere. Tila nanginginig ang buong lupain. Hindi lahat ay nangangahas na isipin kung anong uri ng tanawin ang magiging hitsura nito pagkatapos lumapag ang palad na ito. Nakakatakot ang palad na ito. Maaari kayang ito ay isang makapangyarihang nilalang sa deity realm. Hindi naman, di ba? Ang pagbagsak ng palma na ito ay isang apokaliptikong kalamidad. Anong klaseng pag-iral ang pinukaw ni Boss Crosswell? Maaari kayang nagambala natin ang isang matandang halimaw na natutulog sa Heavenly Slaughter Pit? Ang lakas ng palad na ito ay masyadong nakakatakot, tama ba? Nakaramdam ng napakalaking banta ang mga general na pumaslang kay Siin, at lahat sila ay sumigaw sa gulat. Nagsisimula ng gulo kahit wala namang kwenta. Kung ganito lang kalakas ang mga deity realm powerhouses, makakahanap sila ng isang piraso ng tokwa para magpakamatay. Sus Mariosep Sikong Siyang, akala mo ba na bigla mo ang Lolo Crosswell mo? Habang nagsasalita, tumalon si Mateo at sumugod patungo sa napakalaking palad na iyon. Nang makita ang eksenang ito, hindi napigilan ng lahat na mapaupo. Kahit nakahanga-hanga ang aura ni Mateo, sa ilalim ng nakakatakot na kapangyarihan ng napakalaking palad, tila napakaliit nito. Ramdam pa nga ng lahat na si Mateo ay madudurog hanggang maging alikabok ng napakalaking palad sa susunod na sandali. Ang malaking palad ay palapit ng palapit, nakakatakot na sinasalakay ang buong espasyo. Pu, pu, pu. Kulang ang lakas ng mga general ni Siin. Dahil natalo sila ng puwersa ng mga palad, tuwirang samuka sila ng dugo. Sa ganitong bilis, hindi na kailangang lumapag ang malaking palma, lahat sila ay tuluyang madudurog hanggang sa mamatay. Sa ilalim ng palad na ito, wala silang kahit kaunting lakas para lumaban. Tumawa ng malamig si Mateo. Dumating na sa kamay niya ang Sacred Dragon Token, ewan ko ba kung kailan. Sa mismong sandaling ito, wala nang paraan para maitago pa niya ang kanyang lakas. Kahit na mas mahalaga pa ang banal na diwa, na magdudulot ng pagkawala ng kanyang buhay, wala rin itong saysay. Dahil personal na umaatake si Sikong Siyang, ang lakas ng palad na ito ay sadyang nakakatakot.
Ang takot ng 10 dakilang banal na hari na hindi lubos na maisip ng mga ordinaryong tao. Noon, sa isang galaw lamang ng Spirit Bristle Divine King, ang 9 Suns Burning Heaven, ay nakapatay na ng 12-dosenang mga powerhouse ng banal na hari. Ang ganitong antas ng lakas ay sadyang nakakatakot hanggang sa nawalan na ng pag-asa ang mga tao. Kung hindi dahil dito, paano magiging ganito kagalang-galang ang 10 dakilang banal na hari ng mga martial artist ng banal na kaharian? Si Sikong Shang, ang haring banal ng kadiliman, ang pinakamahiwaga sa 10 dakilang haring banal. Walang paraan ang mga tagalabas para malaman ang kanyang lakas. Pero gaano man kaina ang kanyang lakas, hindi rin ito magiging mas malala kumpara sa Spirit Bristle Divine King. Kahit na ang palad na ito ay pinakawalan lamang niya sa kalawakan at ang kapangyarihan ay hindi man lang 1% ng kanyang ganap na taas ng kapangyarihan, ang aura ay matagal nang nakakulong kay Mateo mula sa malayo. Sa sobrang laki ng palad, imposibleng harangan ito ni Mateo. Bilasan ninyo ang pagtakbo. Kung nandito pa tayo, maaapektuhan tayo nito. Sigaw ni Siin. Kahit hindi magsalita si Siin, hindi rin sila maglalakas loob na manatili pa. Ipinakita nila ang kani-kanilang mga pamamaraan sa paggalaw, gustong makatakas ng malayo sa puso ng bagyo. Ugong. Ang malaking puno ng palma ay lalong lumapit ng lumapit. Ang lupa ay talagang bitek ng bitek sa ilalim ng kapangyarihan ng puno ng palma na ito. Ang lugar sa loob ng radius na 10,000 milya ay talagang may napakalaking bunganga na nabuta sa ilalim ng puno ng palma na ito. Nang makita ang eksenang ito, si Shao Kai at ang iba pa ay napabuka ng malaki ang kanilang mga bibig, hindi nagawang isara ang kanilang mga bibig ng matagal. Sa panahon kung saan ang Divine daw ay lumiit sa zero, mayroon pa kayang mga taong may ganitong kakilakilabot na lakas. Hindi nila maiwasang mapatingin kay Mateo sa ere, hindi nila lubos maisip na kaya pa rin pala nitong manatiling nakatayo sa ere sa ilalim ng ganoong kalaking palad. Kung sila iyon, malamang matagal na silang dinurog at ginawang giniling na karne. Kahit na ganoon, nadiin pa rin si Mateo ng palad na ito. Hindi na siya makaabante pa ng kahit 1 pulgada. Sa kabaligtaran, direktang idiniin siya pababa sa lupa ng lakas ng malaking palad. Isang palad na tulad nito, paano ito maaaring maharangan? Si Boss Crosswell ay nasa panganib sa pagkakataong ito. Hindi naman sa hindi maganda ang tingin ni Renan kay Mateo, pero masyadong malakas na ang palad na ito. Boom! Biglang idiniin ang malaking palad, direktang dinurog si Mateo sa lupa. Ang ibabaw ng lupa ay may isang napakalaking malalim na hukay na idiniin ng napakalaking kamay. Hindi maisip ng mga tao na si Mateo na nasa gitna ng bagyo ay makakaligtas pa. Hey, Mateo, ang yabang naman ng batang ito. Sa pagkakataong ito, si Master mismo ang kumilos at naglakas loob pa rin siyang lumaban. Dahil dito, mas patay na siya, di ba? Natatawang sabi ni Coldblood. Ang mga salita niya ay puno ng hindi masabi na pangungutya. Ang lakas ng Panginoon, hindi kayang isipin ng mga tagalabas. Sa ilalim ng palad na ito, wala talagang buo na itlog. Mateo, ang batang ito ay mayabang sa buong paglalakbay. Sa wakas ay nakatanggap na siya ng paghihiganti. Sumangayon din ang Heavenly Hedonist. Pareho silang dumanas ng malaking pagkalugi sa kamay ni Mateo. Higit sa lahat, malinaw na si Mateo ay isa lamang Heaven Enlightenment Realm, ngunit ang kanyang lakas ay lubhang makapangyarihan. Kahit gusto nilang maghiganti, may puso sila pero kulang din sa lakas. Ngayong personal ng kumilos ang kanilang Panginoon, natural lamang na labis silang natuwa. Anong nangyayari? Biglang nagbago ang ekspresyon ng mukha ni Coldblood. Naramdaman nila na isang nakakatakot na aura ang kasalukuyang namumuo mula sa ilalim ng lupa. Ang napakalaking itim na palad na iyon ay nagpapakita ng mga senyales ng kawalan ng katatagan sa ilalim ng aurang ito. Boom! Isang nakapapasong sinag ng liwanag ang sumikat patungo sa kalangitan mula sa ilalim ng malaking kamay, direktang binasag ang napakalaking itim na palad. Pagkatapos noon, nagdala ito ng walang kapantay na aura at dumiretso sa mga abot tanaw, mabilis na parang hangin sa direksyong pinanggalingan ng higanteng palad. Isa iyong malaking dragon na kulay asul na pumapailan lang sa ibabaw ng siyam na langit. Nakakagulat ang imaheng iyon. Sa isang kisap mata, nawala ang malaking dragon.
Ang Sikong Siyang sa pinakadulong bahagi ng Heavenly Slaughter Pit ay biglang nakaramdam ng isang nakakatakot na pag-agos ng aura na kumakalat sa kanyang napakalaking palad. Kumuntang noo niya, pero tumayo siya mula sa pagmumuni-muni. Umungol. Ang napakalaking dragon ay lumipad sa kalawakan, direktang nakarating sa harap niya. Nagbago ang ekspresyon ni Sikong Siyang, ngunit marahang tinapik niya ang isang daliri, agad na sumabog gamit ang isang nakakatakot na alon ng enerhiya ng asensya. Boom! Ang napakalaking dragon ay naglaho at naglaho kasabay ng isang malakas na kalabog sa ilalim ng daliring ito. Gayunpaman, ang ekspresyon ni Sikong Siyang ay napakapangit. Hindi mapigilan ang kanyang tingin ang tumingin sa kailaliman na hindi kalayuan. Para lamang makita ang isang nakakatakot na aura na malabo ang kumakalat mula sa kailaliman ng kalaliman. Para bang may kung anong bagay na ikinagulat niya. Hindi ko inaasahan na ang batang ito pala ang may dalang banal na artifact ng lahi ng dragon. Kapag naayos na ang bagay na ito, mukhang kailangan na nating lumabas. Habang sinasabi niya, tumingin siyang muli sa direksyon ng kailaliman at nakasimangot na sinabi, nagulat ang lalaking iyon, ang gulo. Ngayon, kailangan ko pang magsikap ng walang magandang dahilan. Nakakadiri talaga ang baliw na ito. Sa loob ng malalim na hukay na idiniin ng malaking kamay, dahan-daang gumapang si Mateo pataas, ang mga damit sa kanyang katawan ay punit-punit na lamang. Ang kanyang aura ay napakagulo rin. Pero nang makita ni na Coldblood at Heavenly Hedonist ang eksenang ito, nanlamig ang kanilang mga puso, hindi man lang nang ahas na huminga ng malalim. Banal na artifact. Talagang kalakasan iyon ng isang banal na artifact. May hawak talagang tunay na banal na artifact si Mateo. Ang mas nakakatakot pa ay ang kakayahang ilabas ni Mateo ang tunay na kapangyarihan ng isang banal na artifact. Kung hindi, imposibleng mabuhay siya sa ilalim ng palad na ito ng kanilang Panginoon. Nagpalitan ng tingin ang dalawang tao, parehong nabasa ang walang kapantay na gulat na ekspresyon sa mga mata ng kabilang panig. May agos sa kalawakan. Sa wakas ay lumabas mula sa kalawakan na iyon ang Exalt Netherkill na nakasuot ng itim na damit. Malamig na sinulyapan siya ni Mateo at sinabing, sabihin mo kay Sikong Siyang, ang palad ngayon, sisiguraduhin kong ibabalik ko ito balang araw. 927. Sa rehiyon ng Great Siang, mayroong dalawang lungsod na sikat sa buong Divine Realm, ang Vast Sun City at ang Bright Moon City. Ang dalawang dakilang lungsod na ito ay parehong nasa Rank 1 Holy Lands. Napakalakas ng kanilang lakas. Ngunit ang distansya sa pagitan ng dalawang lungsod na ito ay 10,000 milya lamang ang layo. Sa ganitong distansya, ang mga eksperto sa Faceless Realm ay kayang maglakbay ng mahigit sa 100 beses sa loob ng kalahating araw. Bagamat ang dalawang lungsod na ito ay namamahala sa ilang pangunahing teritoryo, ang dalawang lungsod ay lubhang magkalapit sa isa't isa. Ang pamilya Walker at pamilya Yates, ang dalawang pamilyang ito, ay mayroon ng pamana na alam ng Diyos kung ilang taon na ang nakalilipas. Sila ay palaging parang mga ibong magkakasundo. Ang dalawang pamilyang ito ay pinag-isa sa kasal sa loob ng maraming henerasyon. Ang kanilang relasyon ay masalimuot at masalimuot din. Ayon sa alamat, ang mga ninuno ng dalawang pamilyang ito ay nakapagpasimula ng mga kapangyarihan sa deity realm noon. Napakalalim ng kanilang pundasyon. Ngunit kalaunan, dahil unti-unting lumiit ang kanilang lahi, unti-unti silang humina. Siyempre, kahit na ganoon, nang magtulungan ang dalawang dakilang pamilya, sila ay naging isang lubhang nakakatakot na buhay. Kahit ang Super Holy Lands ay ayaw ring masyadong masaktan ang pagsasamahan ng dalawang pamilyang ito. Sa sandaling ito, sa isang kalye sa Bright Moon City, may dalawang kabataan, isang lalaki at isang babae, na kasalukuyang namamasyal at namamasyal. Tumingin-tingin ang babae sa paligid at naglakad-lakad. Pero hindi gaanong mataas ang kanyang interes, habang ang lalaki naman ay hindi rin nagsasalita. Dahan-dahan lang siyang sumunod sa tabi ng babae. Bigla, tila may naisip ang dalaga at tumakbo palapit para yakapin ang braso ng binata, sabay sabi ng may pagmamahal, Kuya, may masasabi ako sayo, may nakasalubong akong binata noong nasa Yisi City ako. Halos kasing edad ko rin siya, pero malamang mas mataas pa sa iyo ang lakas ng formations daw niya. Noon, sira na ang Super Transmission Array. Siya ang nagayos nito ng mag-isa. Natatakot ako, ang titulo mong pangalawang henyo sa formations path ay kailangang magpalit ng may-ari.
Hindi nagpakita ng kahit kaunting emosyon ang binata. Walang pakialam na sinabi niya, nag-aayos lang ng super transmission array. Hindi naman ito malaking bagay. Sa buong Divine Realm, ang dingklan ng ating Dawn Heavenly Palace na umaamin na sila ang pangatlo, walang sino man ang nangangahas na umamin na sila ang pangalawa. Sa mga kabataan, maliban kay Xantes, ako, si Seth, ay walang kinatatakutan. Shiyu, tigilan mo na ang pag-iisip ng walang kabuluhan. Kapag naayos na ang mga bagay sa Bright Moon City, susunod ka sa akin pabalik sa Dawn Heavenly Palace ng may pagsunod. Bawal kang pumunta kahit saan. Ang magkapatid na ito ay ang magkapatid na dingklan na ipinanganak sa Super Holy Land, ang Dawn Heavenly Palace. Ang Shiyu na iyon ay ang babaeng nakilala ni Mateo noon sa Yeezy City. Ang lakas ng formations daw ng dingklan ng Dawn Heavenly Palace ay kahanga-hanga rin sa buong Divine Realm. Karapat-dapat silang maging numero 1 sa mundo. Ang una ay natural na ang Grandian Divine King, si Leonardo, ng 10 dakilang Divine King. Bago pa man umiral si Leonardo ng umugong, ang lakas ng formations daw ng dingklan ay palaging ang pinakamataas na antas ng pag-iral ng Divine Realm. At ang Xantes na lumabas sa bibig ni Seth ay walang iba kundi ang punong disipulo ni Leonardo. Nang marinig ang mga salita ni Seth, natutop ni Shiyu ang kanyang mga labi at malungkot na sinabi, "Humph. Mayabang na kasama." Madalas sabihin ni Lolo na laging may mas magaling, at nasa langit ang lahat. Hindi tayo dapat maging mayabang at mayabang. Sa tingin ko ay hindi mo pinakinggan ang kanyang mga salita. Sumulyap si Seth kay Shiyu at walang pakialam na sinabi ito ni Lolo dahil nakilala niya ang Grandian Divine King. At hindi ako kailanman naging mayabang at mayabang. Kahit papaano, kung kasama si Xantes, hindi ako kailanman magiging mayabang. Inihagis ni Shiyu ang braso ng kanyang kuya at sinabi ng may mapanghamak na tingin, "Baho mong kuya, mayabang ka." Masasabi kong ang lakas ng formations daw ng binata na iyon ay tiyak na hindi mas mababa sa iyo. Sana talaga makilala mo siya sa Bright Moon Competition pagkatapos niyan. Humph humph. Sa pagkakataong ito, hindi na pumatol si Seth. Nakakapanghinayang siyang pabulaanan. Ang dingklan ay mayroong pundasyon ng malalim na pagkatuto na minana sa loob ng maraming henerasyon. Kung pag-uusapan ang lalim ng pundasyon, kahit ang Grandian Divine King ay walang makakapantay sa kanilang dalawa. Sa Divine Realm na ito, iisa lamang ang Grandian Divine King na lumilitaw sa loob ng 100,000 taon na ito. Pagkatapos ng dakilang haring yan, naniwala si Seth na ang pamilya Ding ay muling aakyat sa tuktok. Ang kanyang panghabang buhay na karibal, si Xantes, ay tiyak na tatapakan niya. Natalo ang lolo niya sa Grandian Divine King. Kailangan niyang hugasan ang kahihiyang ito, Seth. Kung tungkol naman sa punk na ito na nagayos ng super transmission array, hindi niya ito pinagtuunan ng pansin. Noong nasa tier 7 pa siya, kayanan niyang ayusin ang mga tier 9 na array formations. Ang kasalukuyang Seth, ang lakas niya ay mas hindi maarak. Ano ang kamangha-mangha sa pagkukumpuni ng transmission array? Hindi niya itinanggi na ang Divine Realm ay mayroong maraming henyo sa formations daw. Ngunit siya, si Seth, ang pinakamalakas na henyo. siya. Biglang sumigaw si Shiyu, gamit ang daliri para ituro ang isang direksyon. Sinundan ni Seth ang direksyong itinuro ng kanyang nakababatang kapatid at tumingin, at nakita ang isang mahigit 20 taong gulang na binata, kasama ang isang grupo ng mga taong kasalukuyang naglalakad sa mga kalye. Sinasabi mo bang siya yung taong tinutukoy mo kanina? Medyo gulat na sabi ni Seth. Tumanggaw si Shiyu at sinabing, tama. Mateo ang pangalan niya. Sumulyap si Seth kay Mateo, pagkatapos ay nawala ng interes, isang batang wala pa nga sa Faceless Realm ay talagang nagnanasa sa laman ng sisni, kalokohan yan. Ngunit umikot ang mga mata ni Shiyu sa oras na ito. Isang pagkana ang nabuo. Para lamang makita ang kanyang figure ay nagumalaw, agad na kumari pa ng takbo ilang daang talampakan ng layo, tumakas patungo sa direksyon ni Mateo. Pagkatapos, kasabay ng isang kalabog, tila direktang bumangga si Shiyu sa isang pader at hindi na makaabante pa. Array! Napangiwi si Shiyu sa sakit, dinurog hanggang sa may bomara sa kanyang lalamunan, malapit nang bumagsak ang kanyang mga luha. Hindi niya napigil ang umiyak ng nakakaawa at bumagsak sa lupa.
Malamig na sabi ni Seth, hindi ka makakatakas. Tigilan mo na ang pag-iisip ng walang kabuluhan. Sino ang mag-aakala na wala palang pakialam si Shio? Bigla siyang sumigaw ng buong lakas, Mateo, tulong. Mateo, tulong. Narinig ni Mateo na may tumatawag sa kanya at hindi niya maiwasang lumingon. Nakilala niya si Shio sa isang sulyap lang at hindi niya maiwasang bahagyang kumunat ang kanyang mga noo. Nagkataon lamang silang magkakilala ni Shio. Ngunit malinaw na may isang taong naguguluhan kay Shio sa oras na ito. Hindi niya magawang pagmasdan ito ng nakahalukip-kep. Pinili agad ni Mateo na hindi alam ang kwento sa loob. Nang makita ni Seth na talagang umatake si Mateo, hindi sinasadyang dumilim ang kanyang ekspresyon. Mabilis siyang lumapit kay Shio nang may malaking hakbang, gusto munang pigilan si Shio. Kasabay nito, ang dalawa niyang kamay ay parang mga imahe ng multo. Sa katunayan, nakabuo siya ng isahanay ng mga sundalo habang papunta. Ang ganitong antas ng tagumpay ay pumukaw ng masigabong palakpakan mula sa mga manunood. Ang binatang ito ay mayroong kahangahangang mga nagawa sa formations daw. Isang galaw pa lang na ito ay mayroon ng dating isang master. Hindi mo ba nakikilala? Ang batang ito ay si Seth, ang henyo ng formations daw ng pamilya Ding sa Dawn Heavenly Palace. Ang binata na iyon ay mayroon lamang pinakamataas na lakas ng 9th level Heaven Enlightenment. Talagang nangahas siyang makipagtalo sa kanya. Hindi ba't paghahanap iyon ng kamatayan? Hey, may magandang palabas na dapat panoorin ngayon. Ngayong nagtipon na ang mga henyo sa Bright Moon City, malamang na madalas nang mangyari ang ganitong mga palabas. Ilang libong talampakan ang layo ni Mateo kay Shio. Si Seth naman ay ilang daang talampakan lamang ang layo kay Shio. Gayunpaman, ang bilis ni Mateo ay napakabilis at talagang nauna pa sa kabila ng pag-usad niya ng mas huli. Nang makita ang eksenang ito, nagbago ang mga mukha ng lahat. Hindi nila inakalang ganito pala kabilis ang bilis ng mapagkumbabang batang ito sa Heaven Enlightenment Realm. Nang makita ni Seth ang eksenang ito, hindi niya napigil ang mapamura ng malamig habang sinasabing, paano kung mabilis ka? Hindi ka pa rin ba makakatanggap ng pagtatakwil? Kasabay nito, ang kanyang array formation ay naipon at nabuo na. Labis ang tiwala ni Seth sa kanyang mga naabot na formations daw. Naniniwala siya na sa pamamagitan ng pag-asa sa array formation na ito, tiyak na magagawa niyang magdusa ng malaki pagkatalo si Mateo. Ang manggahas na makialam sa mga gawain ng pamilya Ding ay parang paghahanap lang ng makakatalo. Ngunit, sa sumunod na sandali, siya ay lubos na natigilan. Hindi talaga pinansin ni Mateo ang kanyang array formation, direktang dumaan mula sa loob ng kanyang array formation. 928. Swoosh! Hinawakan ni Mateo si Shio at umalis nang may isang iglap. Napanganga si Seth at hindi niya maiwasang mamangha sa kanyang kinatatayuan, habang nakatingin sa eksenang ito ng may pagtataka. Bilang magiging sect master ng pamilya Ding, mataas ang tingin ni Seth sa kanyang sarili at lubos na nagtitiwala sa kanyang formations daw. Kahit papaano sa mga nakababatang henerasyon, walang sino man ang nakakalaban niya sa formations daw. Bukod pa rito, kaya niyang makipagsabayan ng sapat sa kahit sinong henyong martial artist sa pamamagitan ng pag-asa sa mga natamo sa formations daw. Pero ang eksena kanina ay talagang nakakapanghina ng loob. Ang array formation na kanyang binuo ay hindi talaga makapagdulot ng kahit kaunting hadlang kay Mateo, na parang hangin lang. Paano ito naging posible? Habang yakap ni Mateo si Shio, tumingin siya kay Mateo, labis na hinahangaan ito. Ang lakas ng formations daw ni Mateo ay mas malakas nga kaysa kay Kuya. Kahit na sinabi niya iyon kanina, sa totoo lang ay hindi niya talaga inisip na mas malakas si Mateo kaysa kay Kuya sa puso niya. Gayunpaman, hindi niya inaasahan na ang lakas ng formations daw ni Mateo ay talagang nakakatakot. Hindi niya talaga ito pinansin kahit na inilapag ni Big Brother ang array formation. Pagkababa ni Shio, dali-daling hinayla si Mateo at umalis, bilasan mo. Kung hindi tayo aalis ngayon, mahuhuli niya ako. Pero walang kaalam-alam si Mateo sa kwento at inakala pa niya na si Seth ay isang bastos na dumukot kay Shio.
Gusto siyang hilahin palayo ni Shio, ngunit tumanggi itong umalis, walang pakialam na sinabi, huwag kang mag-alala dahil nandito ako, walang makakahuli sa iyo. Nang makita ang presensya ni Mateo, sa halip ay nabahala si Shio. Hinailan niya si Mateo at sinabing, hindi siya nag-iisa. May mga eksperto pa rin na darating sa lalong madaling panahon. Kung hindi pa rin tayo aalis, huli na ang lahat. Hindi pa nagsasalita si Mateo nang bumalik na sa kanyang katinoan si Seth sa oras na ito. Medyo napalitan niya ang galit mula sa kahihiyan sa pagkakataong ito. Sa isang pagkumpas ng kamay, isang parol ang lumitaw sa kanyang kamay. Para lamang makita siyang biglang nagbuhos ng napakaraming enerhiya ng asensya sa parol. Ang parol na iyon ay agad na naglabas ng isang nakasisilaw na liwanag. Mahinahong itinulak ni Mateo si Shio papunta kay Siin at ibinoka ang kanyang bibig, tulungan mo akong alagaan siya. Sa isang kislap, ang liwanag ay namuo at nabuo sa isang nakakatakot na hanay, na ikinulong si Mateo sa loob. Iyan ang pinakamataas na antas ng banal na artifact ng pamilya Ding ng Dawn Heavenly Palace, ang Myriadnet Magic Lantern. Sinasabing ang matandang ninuno ng pamilya Ding ay naglimbag ng 10 uri ng tier siyam na array formation sa parol na may dakilang magic powers. Hanggat ginagamit ng isang tao ang essence energy para i-deploy, kaya nilang ilabas ang mga ito. Isa itong nakahusay na banal na artifact ng formation path. Sa sandaling lumitaw ang parol na ito, agad itong nakilala ng isang tao. Napakadaling makilala ang mga mahiwagang artifact na hugis parol. Bukod pa rito, ang Myriadnet Magic Lantern na ito ay lubos na sikat. Sa sandaling lumitaw ito, pumukaw ito ng kaguluhan. Hindi nila inaasahan na ang pamilya Ding ay talagang naglagay ng isang napakalakas na top-grade holy artifact sa kamay ng isang batang junior. Nang makita ito ni Shio, hindi niya maiwasang magbago ng husto ang ekspresyon ng kanyang mukha. Hindi niya inaasahan na ang kanyang kuya ay totoong gumagamit ng Myriadnet Magic Lantern, at hindi niya maiwasang mag-alala para kay Mateo. Ibubuka na sana niya ang bibig niya, pero nakita niya si Siin na marahang tinapik ang balikat niya, sabay ngiti, relax ka lang, magiging maayos din si Mateo. Nasaksihan na ito ni Siin bago pa man ni Mateo. Kahit ang Darkness Divine King na si Sikong Shang ay walang magawa sa kanya. Paano siya mabibitag ng isang junior ng Ding family? Nang masaksihan nila ang mga ginawa ni Mateo noon, ang grupo ng mga tao kasama na si Siin ay namangha sa pagkamangha. May hawak pala si Mateo ng isang banal na artifact. Isa iyong banal na artifact. Matapos lumabas ang grupo ng mga tao mula sa Chaotic Devil Sea, pumirma sila ng isang soul contract kay Mateo na magsisilbing kanilang Panginoon. Tinanggal din ni Mateo ang kontrol ng Absolute Kill Token kay Shao Kai at sa kanilang mga katawan. Nakita nilang lahat ang Sacred Dragon Token sa mga kamay ni Mateo. Kahit hindi nila gawin iyon, hindi rin sila hahayaang umalis ni Mateo. Napakahalaga ng mga banal na artifact. Ayaw ni Mateo na may lumabas na balita. Kung tungkol naman sa magulong dagat ng demonyo roon, hindi nag-aalala si Mateo. Hindi talaga nakalabas ang orihinal na katawan ni Sikong Shang dahil sa ilang espesyal na pangyayari. At alam niyang may hawak na banal na artifact si Mateo, tiyak na hindi niya ito ikakalat. Kung hindi, paano niya makukuha ang banal na artifact mula sa mga kamay ni Mateo? Pagkalabas ng Chaotic Devil Sea, agad na nagmadali si Mateo papunta sa Bright Moon City. Kung kalkulahin ayon sa oras, malamang nauubusan na ng oras si Megan. Kung hindi siya darating, tiyak na mamamatay si Megan. Pero, natarante si Shio at gusto pa ring pigilan ang kanyang kuya. Gayunpaman, huli na ang lahat. Aktibo na ang array formation. Malinaw na galit si Seth, at gusto niyang umasa sa array formation na ito para patayin si Mateo. Sok, tier siyam na array formation. Isang high rank na tier 8 array master ang nakapaglatag ng tier siyam na array formation. Nasa panganib na ngayon ang batang yan. Kung titingnan ang hitsura ng array formation na ito, dapat ito ang tier siyam na grand array ng Ding family, ang Jad Elite Extreme Shadow Formation. Isa itong napakalakas na killing array. Maaaring menas ang kahit sino sa batang ito, pero kailangan lang niyang guluhin ang set ng Ding family. Hindi ba't ito ay isang panliligaw na kamatayan?
Nabalitaan ko na ang matandang ninuno ng pamilya Ding ay umaasa sa hanay ng hanay na ito upang makipagkompetensya sa mga kapangyarihang mahika laban sa Grandian Divine King. Sa huli, bahagyang mas mababa lang din siya. Malamang na magdurusa ng husto ang batang ito. Medyo marami ang nakakilala sa mga nakamasid, kaya agad nilang sinabi ang pinagmula ng Jad-E-Light Extreme Shadow Formation. Noong bagong pasok pa lamang ang matandang ninuno ng pamilya Ding sa Divine King Realm, umasa siya sa hanay ng hanay na ito upang makipaglaban gamit ang mga kapangyarihang mahika kay Leonardo noon. Natural na maiisip ang resulta. Maliban na lang, ang kapangyarihan ng hanay ng mga hanay na ito ay walang duda. Hindi ba't madali lang ang resulta kung gagamitin mo ito para harapin ang isang batang mula sa Heaven Enlightenment Realm? Gayunpaman, ang Mateo sa loob ng Grand Array ay walang kapantay na kalmado, na para bang ang nakakatakot na Tier Siyam na Grand Array na ito ay parang hangin. Isang maliit na Jad-E-Light Extreme Shadow Formation, kung si Zakai ang pupunta para gamitin ito, medyo matatakot talaga ako. Pero ikaw naman. Kulang pa rin. Sabi ni Mateo nang may magaan ang ngiti. Nang sandaling lumabas ang mga salitang ito, lahat ay natulala. Saan ba nanggaling ang batang ito? Hindi takot pumipilipit ng dila kapag nagsasalita ng malaki. Sino si Zakai? Iyan ang matandang ninuno ng pamilya Ding. Ang pagpapagawa sa matandang ninuno ng pamilya Ding ng isang Tier Siyam na array formation para harapin ang isang batang Heaven Enlightenment Realm, hindi ba't paggamit ng kutsilyo ng magkakatay para pumatay ng manok? Paano nila nalaman na ang mga naabot ni Matthew sa formations daw noong nakaraang buhay niya ay hindi pa rin natatalo ni Zakai? Sa formations daw, bukod kay Leonardo, wala talagang hihigit sa iilang tao ang maaaring manakit sa kanya. Kahit na mas malakas ng kaunti si Zakai kaysa sa kanya, ang paggamit ng mga array formation para patayin si Mateo ay halos imposible. At sa buhay na ito, mas bumuti pa ng isang hakbang ang mga natamo ni Mateo sa formations daw. Kung maaabot niya ang Divine King Realm, malamang hindi na niya makakatapat si Zakai. Kaya naman, ang pagsasabi ni Mateo ng mga salitang ito ay walang anumang elemento ng pagmamalabas. Sinasabi lamang niya ang isang katotohanan. Ang ekspresyon ni Seth ay napakapangit din. Galit na galit siyang sumigaw, kawalang galang. Pangalan ba ni Lolo ang pwede mong sabihin ng direkta ng walang mga pang-uukol sa karangalan? Gusto ko lang sanang turuan ka ng magandang aral noong una. Mukhang hindi mo na ipakita sa iyo ng maayos ang isa o dalawang bagay, hindi mo talaga alam kung paano nakasulat ang salitang kamatayan. Umugaw ang enerhiya ng asensya ni Seth. Biglang gumana ang Jad-E-Light Extreme Shadow Formation. Biglang tumakbo ang maputlang dilaw na malalim na liwanag, sumugod patungo kay Mateo. Isang bahid ng mapang uyam ng ngiti ang sumilay sa mga labi ni Mateo. Nagsimulang umindayog ng kakaiba ang kanyang figure. Ang kanyang mga galaw ng paa ay lubhang malalim, na nagiiwan sa mga manunood na lubos na nabighani. Pagkatapos ng 10 paghinga, nakalabas na si Mateo sa Grand Array sa kahit anong paraan. Bagamat napakalakas ng Jad-E-Light Extreme Shadow Formation, gamit ang lakas ni Seth, kahit na gamitin niya ang Myriad Net Magic Lantern, hindi niya kayang ilabas ang 1% ng kapangyarihan ng Grand Array na ito. Masyado pang maaga para gamitin ito para harapin si Mateo. Nang makita ni Seth ang eksenang ito, hindi mapigil ang magbago ang ekspresyon ng kanyang mukha, habang gulat na sinabi, ito. Paano ito nangyari? 929. Pagdukot ng mga tao sa kalye. Nalugmok na ba sa ganitong gulo ang mga inapo ni Zakai? Pagkatapos magsalita, biglang naglabas si Mateo ng espada. Agad na tumama ang marahas na hangering pumatay kay Seth. Ang galaw na ito ang eksaktong unang stance ng Slaughter Sword Art na nakuha ni Mateo sa Chaotic Devil Sea, ang Killing Song of the Sword. Ang konsepto ng pagpatay ni Mateo ay umabot na sa antas ng dakilang bilog ng 6 na bituin. Kasama ang Killing Song of the Sword, ang antas na ito ng malalim na teknik sa pakikipaglaban, ang kapangyarihan ay hindi maaaring maliitin. Gulat pa rin si Seth sa kasalukuyan. Nang biglang makitang umaatake si Mateo, huli na para maghanda ng pormasayon. Nang makita ang eksenang ito, hindi napigilan ni Shio ang matakot at sumigaw, Mateo, huwag. Kuya ko yan.
Nang marinig iyon ni Mateo, palihim siyang nagmura sa loob-loob niya. Ngunit ang espadang Chi ay nakarating na sa harap ni Seth. Ah! Pumikit si Shio ng masakit, hindi naglakas loob na panoorin ang sumunod na eksena. Sa sandaling iyon, isang sinag ng liwanag ang bumaba mula sa langit at agad na dumating sa harap ni Seth, bumangga sa Killing Song of the Sword ni Mateo. Ang sinag ng kinang na ito ay napakalakas. Agad nitong winasak ang Killing Song of the Sword. Nagbanlo ang buong katawan ni Seth at nanigas. Hindi sinasadyang nanlambot ang kanyang mga binti, at halos bumagsak siya sa lupa. Sa ere, isang lalaking nasa katanghaliang gulang ang nakatayo sa mataas na lugar, ang mga titig na tinitignan niya kay Mateo ay napakasama. Sinabi niya sa isang seryosong boses, "Junior, ang lakas ng loob mong pumatay ng mga tao sa kalye. Wala ka bang respeto sa pamilya Yates ko?" Sa simula ay nagagalak pa rin si Mateo na nailigtas ng taong ito si Seth at hindi siya nagdulot ng anumang pagkakamali. Ngunit ang mga salita ng kabilang panig ay labis na nagpagalit kay Mateo. Ang pagsasabi ng mga salitang ito ay malinaw na pagkiling kay Seth. Malinaw na pambubuli ito na walang background si Mateo. Nanlamig ang ekspresyon ni Mateo, at ibinuko niya ang kanyang bibig at sinabing, "Pamilya Yates. Sino ba sa tingin ng pamilya Yates ang mga yan?" Nanlamig ang ekspresyon ng lalaking nasa katanghaliang gulang. Agad na bumaba ang malakas na presyon mula sa Dao Profound Realm, gustong bigyan ng presyon si Mateo. "Napakawalang pidgel mong punk. Ang lakas ng loob na maging ganito kawalang galang sa aking Bright Moon City. Sa tingin mo ba talaga ay walang gagawin sa iyo ang emperador na ito?" Agad na naramdaman ng ibang mga martial artist ang bigat ng kanilang mga katawan. Dinurog sila ng presyon na ito hanggang sa hindi sila makahinga. Gayunpaman, kalmado pa rin ang ekspresyon ni Mateo sa gitna ng kanyang pressure. Parang walang nangyari. Malamig na sabi ni Mateo, "Tama na ang kalokohan mo. Kung may kakayahan ka, subukan mo na. Wala pa ring magagawa ang kaunting kasanayang ito sa Lolo Croswell mo." Hindi inaasahan ng lalaking nasa katanghaliang gulang na wala talagang tugon si Mateo sa pressure niya sa cultivation realm. Hindi sinasadyang lalong pumangit ang ekspresyon ng mukha niya. "Baho mong bata, ibabagsak muna kita, tapos pupunitin ko yung bunganga mo. Tingnan mo kung kaya mo pa ring maging mayabang o hindi." Ang lalaking nasa katanghaliang gulang ay pinukaw ni Mateo hanggang sa ito ay nag-alab sa galit at akmang kikilos na. Nang makita ni Shio na hindi maganda ang sitwasyon, dali-daling hamarang sa harap ni Mateo, at sinabi sa lalaking nasa katanghaliang gulang, "Tio Yunfeng, pakiusap, pakalmayin mo ang iyong galit. Ang pangyayaring ito ay isang hindi pagkakaunawaan, kasalanan lahat ito ni Shio. Tio Yunfeng, huwag mo sanang pahirapan si Mateo. Siya. Ginawa niya ang lahat para tulungan ako, kaya nga niya inatake si Kuya." Nagpakita rin ng katapangan si Shio sa pagkakataong ito. Nasa tabi man ni Seth o nasa likuran ni Mateo, ang dalawang titig na ito ay parang dalawang tinak na tumutusok sa kanyang katawan. Gusto niyang hiramin ang lakas ni Mateo para matanggal si Seth kanina. Pero hindi niya inaasahan na ang lakas ni Mateo ay higit pa sa kanyang inaasahan, na muntik nang magdulot ng isang malaking kalamidad. Sa paggunita nito sa oras na ito, si Shio ay napuno rin ng nag-iisang takot pagkatapos ng pangyayari. Kung hindi dahil kay Yunfeng na nakarating sa oras, si Seth ay naging isang kaluluwa ng kasunduan na sa ilalim ng espada ni Mateo sa oras na ito. Kung gayon ay malamang na hindi niya mapapatawad ang sarili sa buhay na ito. Nang lumapit si Shio, hindi napigilan ni Yunfeng ang sarili na huminto. Nakatingin nga siya dahil sa mukha ng Don Heavenly Palace kanina, kaya naman nagsalita siya ng mapang-uyam at pangungutya kay Mateo. Ang Don Heavenly Palace ay isang napakabanal na lupain. Ang kanilang lakas ay malayo sa kayang tapatan ng Bright Moon City. At ang katayuan ng pamilyang Ding sa Don Heavenly Palace ay napakataas. Bilang magkakapatid ng pamilyang Ding, ang kanilang mga katayuan ay maiisip din. Nang sumugod si Yunfeng papunta rito, naisip niya agad na nakipag-away lang si Mateo kay Seth para sa kapakanan ni Shio. Maliban na lang, hindi niya inakalang si Shio ang talagang magsasalita para kay Mateo. Dahil dito, tila lubhang nakakailang ang kanyang pag-iral. Humph! Kahit na ganoon, gumawa pa rin siya ng mga bastos na salita laban sa aking Yates family. Mahirap din namang makatakas sa parusa. Malamig na sanggal ni Yunfeng.
Itinulak ni Mateo si Shio palayo at sinabi ng may malamig na ngiti, gusto kong tingnan ng young master na ito kung paano mo ako pinaplanong parusahan. Hindi inaasahan ni Shio na si Mateo ay ganoon katatag, hindi man lang yumuko ng harapin ang isang makapangyarihang Dao Profound Realm, at hindi niya mapigil ang matarante sa loob-loob. Gumawa ng hakbang si Mateo para sa kanyang kapakanan. Hindi niya kayang panooring mabihag si Mateo ng pamilyang Yates kahit anong mangyari. Mateo, hindi ka ba pwedeng magbawas ng kahit isa o dalawang salita? Hinailan ni Shio si Mateo at patuloy na komendat. Pero, tinapunan siya ni Mateo ng matinding tingin at galit na sinabi, usapin natin yan maya-maya. Ngayon na, tumabi ka sa akin. Kadalasan ay hindi nagdudulot ng gulo si Mateo, pero hindi rin naman siya natatakot na masangkot sa gulo noon. Kung talagang may alitan siya sa pamilyang Yates, kahit ang pinakamalala pa, magdudulot siya ng kaguluhan sa Bright Moon City. Sino ang kinatatakutan nino? Hahaha. Magaling. Tunay ngang ang mga bayani ay nagmumula sa mga kabataan. Gustong tingnan ng emperador na ito ngayon kung gaano kalaki ang kakayahan mo, ang batang ito. Tumawa ng malakas si Yunfeng. Biglang nanlaki ang kanyang mga mata. Isang di nakikitang atake ang direktang tumama sa dagat ng kamalayan ni Mateo. Ito ang Moonlight Heavenly Eye. Kahit manipis ang Moonlight Heavenly Eye bloodline ni Yunfeng, kapag pinakawalan niya ito gamit ang lakas ng kanyang Dao Profound Realm, kaya nitong direktang lipulin ang batang iyon. Moonlight Heavenly Eye, napakalakas ng nakakatakot na Divine Soul Attack niyan. Imposibleng mag-ingat. Talagang matatag ang batang ito para manggahas na hamanin ang pamilya Yates. Kahit na may kakayahan siya, siya mismo ang nagdudulot ng sarili niyang kapahamakan. Kahit ang mga miyembro ng pamilyang Yates ay maaaring hindi magising ang linya ng dugong Moonlight Heavenly Eye. Para magising ni Yunfeng ang linya ng dugong ito, malinaw na isa siyang henyo sa pamilyang Yates. Maliban na lang, ang ganoong pag-atake ay parang laro lang ng bata para kay Mateo. Ikaw. Paano ka magiging maayos? Hindi makapaniwalang sabi ni Yunfeng. Ang tiyak na pagpatay na atake ni Yunfeng ay wala talagang epekto kay Mateo. Dahil dito, biglang nagbago ang kanyang ekspresyon. Tumingin si Mateo kay Yunfeng nang may ngiti na hindi naman talaga isang ngiti, at panunuyang sinabi, Moonlight Heavenly Eye, di ba? Masyadong manipis ang bloodline power mo. Gusto mo ba akong patayin gamit lang ang kaunting ocular power na ito? Masyado kang inosente. Tumingin ang lahat kay Mateo na parang may tinitingnan silang kakaiba. Napaka-abnormal talaga ng batang ito. Si Yunfeng ay isang kilalang tao sa ikatlong henerasyon ng pamilyang Yates. Nakarating siya sa second level Dao Profound Realm sa murang edad. Kasama ang Moonlight Heavenly Eye, ang kanyang lakas ay halos kasing lakas ng third level Dao Profound. Pero ngayon, pinakawalan niya ang Moonlight Heavenly Eye at wala na siyang magagawa sa isang batang nasa Heaven Enlightenment Realm. Masyado rin itong walang katuturan. Nagbago ang ekspresyon ni Yunfeng, at sinabi niya, maaari ka bang? Mayroon kang Divine Soul Attack na humaharang sa top-grade Holy Artifact na nasa iyo. Ang mga dekalidad na banal na artifact na humaharang sa mga Divine Soul Attack ay bihirang makita at napakahalaga rin. Ngunit ang hindi alam ni Yunfeng ay ang kayamanan ni Mateo ay mas mahalaga kumpara sa ilang dekalidad na banal na artifact. Ang Soul Suppressing Pearl ay isang bagay na kinatatakutan kahit ni Fingodlandia. Paano ito maihahambing sa mga matataas na uri ng banal na artifact? Malamig na sabi ni Mateo, tumigil ka na sa panghuhula. Sa lakas mo, itong batang Panginoon, ako, ay hindi pa rin seryoso. Ngayon, tumakbo ka palayo para hanapin ang munting Panginoong ito. Huwag kang maging masama sa paningin dito. 930. Nagalit si Yunfeng hanggang sa namula ang kanyang mukha sa galit. Sa Bright Moon City, wala pang sino man ang nangahas na maging ganito ka-arrogant noon. Malinaw na ang lugar na ito ay ang Bright Moon City, ngunit binaligtad ni Mateo ang papel ng pagiging host at bisita, na naging dahilan upang maligaw si Yunfeng. Natigilan ang lahat. Ang Mateo na ito ay isa lamang halimbawa ng pagiging mayabang at walang pakundangan dahil sa kanyang kakayahan. Dahil sa pagkakaroon niya ng kakayahan, hindi niya talaga inisip kahit ang pamilya Yates. Ang mga henyong tulad nito ay kadalasang nagdurusa ng husto. Magaling. Napakagaling. Isang maliit na Heaven Enlightenment Realm ang talagang laganap na.
Nakakapangilabot talaga na walang kasama ang Yates family ko. Tunay ngang nagalit si Yunfeng sa pagkakataong ito. Kumuha pa nga siya ng isang anting-anting at sinindihan ito ng enerhiya ng asensya. Swoosh! Isang nakakarinig na tunog ang umalangaw-ngaw. Ang anting-anting na iyon ay lumipad pataas sa ere at nagliyab. Ang pagkasunog na ito ay lubhang kapansin-pansin. Malinaw na nagpadala ito ng isang senyales. Nang makita ang eksenang ito, hindi napigilan ni Shio ang pagbabago ng ekspresyon ng mukha. Sa pagkakataong ito, talagang lumala na ang sitwasyon. Ayaw niya lang talagang umuwi noong una pero hindi niya inaasahan na haantong ang mga bagay sa ganitong sitwasyon. Mateo, umalis ka na agad. Makapangyarihan at maimpluwensya ang pamilya Yates. Hindi sila mga taong kayang tanggihan. Nagmamadaling sabi ni Shio. Malamig na ngumisi si Yunfeng nang makita ang sitwasyon at sinabing, "Brat, huwag kang tumakbo kung may lakas ka ng loob." Ang prestihiyo ng pamilya Yates ay hindi isang bagay na basta na lang kayang i-provoke ng mga tao. Sa totoo lang, medyo nag-aalala na si Yunfeng kay Mateo. Ang Moonlight Heavenly ay ang kanyang alas sa butas. Wala talagang reaksyon si Mateo. Maingat ang kanyang likas na ugali, kaya naman nagpadala siya ng hudyat sa pamilya. Sa lalong madaling panahon, may darating pang mas malalakas na tao. Wala talagang balak tumakbo si Mateo. Mahinahon niyang sinabi, "Tatakbo. Bakit ko pa kailangang tumakbo? Ngayong wala na sa kontrol ang sitwasyon, kung hindi ako personal na iimbitahan ni John Paul Yates, hindi ako pupunta sa pamilya Yates. Sa halip, sa tingin ko ay kailangan mong maging handa na parusahan ang pamilya Yates. Babagsak na ang mga tao sa mga lansangan. Abot langit na ang kaiabangan nitong si Mateo. Sino si John Paul? Siya ang kasalukuyang pinuno ng pamilyang Yates, isang tunay na makapangyarihang Divine King. Ang ganitong pag-iral ay lalabas at tatanggap ng isang batang mula sa Heaven Enlightenment Realm. Pinangalanan ni Mateo si Zakai, pagkatapos ay si John Paul, para sa mga hindi nakakaalam na iisipin pa nga niyang pinuno siya ng isang malaking paksayon. Tanging ang mga nangungunang karakter ng iba't ibang pangunahing puwersa ang nangahas na direktang tawagin ang mga pangalan ng mga taong ito. Kahit ang mga nasa 8th level daw Profound Realms ay hindi rin naglakas loob na tawagin sila ng ganoon. Kahit papaano, kailangan nilang magdagdag ng mga parangal. Sabi ni Yunfeng nang may malamig na ngiti, "Nakakainis yang biro mo. Sino ka ba sa akala mo? Para paalisan ka pa ng pinuno ng pamilya at personal na tanggapin. Tunay na walang alam sa kalawakan ng langit at lupa." Nagkibit-balikat si Mateo at wala siyang balak na pabulaanan ng kahit ano. Nang makita ang eksenang ito, hindi mapigilan ni Yunfeng ang makaramdam ng kawalan ng katiyakan sa kaibuturan ng kanyang puso. Maaari kayang may misteryosong plano talaga ang batang ito, o mayroon siyang makapangyarihang pinagmulan. Paano naging posible ito? Alam na alam ni Yunfeng sa kanyang puso ang mga henyo ng junior generation ng Divine Realm ngayon. Wala talagang Mateo. Nagpapakita na ng katapangan ang batang ito. Habang nag-uusap, dumating ang ilang figure na may kasamang sigaw. Sa kasalukuyan, nagtipon ang mga henyo sa Bright Moon City. Natural na hindi rin maiiwasan ang mga sagupaan tulad ngayon. Ang mga eksperto sa Dao Profound Realm ng Yates family, maraming tao ang ipinadala para magpatrolya, upang maiwasan ang pagdudulot ng malaking gulo. Anong nangyari, Yunfeng? Tanong ng isang lalaking nasa katanghaliang gulang na nakakunot ang noo. Tungkol kay Yunfeng na nagpaputok ng signal ng pamilya, malinaw na medyo hindi siya nasisiyahan. Sa kasalukuyan, ang mga paksayon sa lungsod ay magulo at masalimuot. Kung mayroong isang insidente, mas mainam na kontrolin ito sa loob ng maliit na saklaw. Kapag naipalabas na ang signal ng pamilya, tiyak na mas marami pa itong makukuhang atensyon. Sa oras na iyon, kapag hindi ito nahawakan ng maayos, magsisimula ito ng sunod-sunod na reaksyon. May ilang malalaking puwersa na kahit ang pamilya Yates ay hindi kayang pukawin. Nang makita ang mga dumating, hindi napigilan ni Mateo na mapangiti ng bahagya. Kung sino si Yunfeng, hindi siya naalala ni Mateo. Ang kanyang katayuan sa kanyang nakaraang buhay ay masyadong nakahihigit. Nang dumating siya sa Bright Moon City, malayong maging karapat-dapat si Yunfeng.
Natural lamang na wala siyang impresyon. Sa harap ng pinakabatang alchemy emperor ng tuktok, si Yunfeng ay may karapatang magmasid lamang sa malayo. Pero itong nasa harap niya, may impresyon si Mateo. Ang taong ito ay medyo mas matanda kay Yunfeng ngunit kapareho ng henerasyon ni John Paul, na tiyuhin din ni Yunfeng, si John Feng Yates. Nagkataon lang, noong dumating si Mateo sa Bright Moon City, si John Feng ang namamahala sa kanyang pang-araw-araw na buhay. Nagkaroon ng kaunting komunikasyon ang dalawang tao. Bumulong si Yunfeng ng ilang salita sa tabi ng tainga ni John Feng. Hindi sinasadyang nagdikit ang mga kilay ni John Feng, ang kanyang mga mata ay nakatingin kay Mateo ng may katalasan. Binata, kahit na ang aking Yates family ay hindi isang nangungunang angkan ng pamilya sa Divine Realm, hindi rin kami ang maaaring insultuhan ni Newman. Gusto mo bang magbigay ng paliwanag dito, Yates? Seryosong sabi ni John Feng. Sa kasalukuyan, parami ng parami ang mga taong nakapalibot at nanunood. Naging napakasensitibo ng bagay na ito. Kung hindi nila mapapahingi ng tawad si Mateo, ang prestihiyo ng pamilya Yates ay aabot sa pinakamababa, at magiging katatawanan para sa iba't ibang pangunahing puwersa ng Divine Realm. Ang gusto lang ni John Feng ay isang pagkakataon para makawala sa alanganin niyang posisyon. Buong pagmamalaking tumayo si Mateo, ang kanyang hangahangang kilos nang harapin si John Feng ay walang takot pa rin habang malamig niyang sinabi, paliwanag. Anong paliwanag? Ang bagay ngayon ay walang kinalaman sa iyong pamilya Yates sa simula pa lang. Ngunit nang dumating si Yunfeng, naging kampi na niya si Seth nang hindi pinag-iiba ang itim sa puti. Hindi ba niya ako binubuli dahil ang aking pinagmulan ay hindi kasing lakas ng sa kanya? Ang pamilya Yates na humahawak ng mga bagay-bagay ng ganito, hindi ba ito magdudulot ng kilabot sa puso ng lahat ng bayani sa mundo? Ang mga salita ni Mateo ay pumukaw ng kaguluhan sa karamihan. Ang mga martial artist ay nahahati sa iba't ibang grado at ranggo. Natural na imposible para sa pamilyang Yates na magkaroon ng walang kinikilingang paninindigan. Ngunit ang ganitong uri ng bagay ay mahirap sabihin ng hayagan sa publiko. Kung hindi, maraming tao ang masasaktan. Tutal, ang mga henyong martial artist na may malalakas na pinagmulan ay maliit na minorya lamang. Lihim na isinumpa ni John Feng ang mad-ulash na batang lalaki. Isang pangungusap ang talagang nakakuha ng inisyatiba ng publiko. Dahil kasama si Seth, si Mateo ay tunay ngang kabilang sa grupong may kapansanan. Ang mga salitang ito ay madaling pumukaw ng parehong damdamin sa karamihan sa kanila. Sa ganitong paraan, para gustuhin ng pamilyang Yates na gumawa ng hakbang laban kay Mateo, kailangan nilang maging maingat. Isang pagkakamali lang ay sisirain ang reputasyon ng pamilya Yates. Ang pampublikong sigawan ay maaaring magtunaw ng mga metal, ang naipon na paninirang puri ay sumisira sa isang tao. Bagamat hindi kinatatakutan ng pamilya Yates ang mga taong ito, malaki ang naging impluwensya nito sa reputasyon ng pamilya Yates. Medyo padalos-dalos nga si Yunfeng sa paghawak nito. Pero dahil nga sa ikaw ang nagbunot ng espada para pumatay ng tao, kaya hindi niya maintindihan. Pero ang pagsabi ng mga bastos na salita tungkol sa pamilya Yates ay kasalanan mo. Matamad din si John Feng, mahigpit na kumakapit kay Mateo na iniinsulto ang pamilya Yates. Sabi ni Mateo nang may malamig na ngiti, inilabas ni Seth ang Myriadnet Magic Lantern na gustong pumatay sa akin. Hindi ako naniniwala na hindi ito nakita ni Yunfeng. Noong mga oras na iyon, bakit hindi siya lumabas at pinigilan ito? Nang gumanti ako, naging pagpatay ito ng mga tao sa mga kalye at paghamak sa pamilya Yates. Kung ang ibang tao ay hindi makatwiran, ako, si Mateo, ay mas magiging hindi makatwiran kaysa sa iba. Ano ang saysay ng pagsaway sa iyong pamilya Yates ng ilang salita lang? Matagal nang alam ni Mateo na naroon si Yunfeng noon. Hindi lang niya ito ibinunyag. Kung walang kinikilingan na hinarap ni Yunfeng ang kaso noong panahong iyon, magbubulag-bulagan lang si Mateo. Ngunit pinanagot niya agad si Mateo sa sandaling lumapit ito, na lubos na ikinagalit ni Mateo. Hindi nagsalita si Seth sa tabi niya sa buong oras. Nang marinig ang mga salitang ito ni Mateo, namula ang kanyang mukha. Ginamit pa niya ang Myriadnet Magic Lantern at muntik pa rin siyang mapatay ni Mateo. Isa itong kahihiyan na hindi pa naganap noon.
Pagkatapos ng araw na ito, malamang na magiging katatawanan na lang siya ng lahat. Kumunat ang noo ni Janpeng, agad na nakaramdam ng labis na inis. Ang puso ni Mateo ay parang isang malinaw na salamin. Bukod pa rito, napakatigas ng ulo niya. Ang pagnanais na yumuko siya ay malamang na hindi ganoon kadali. Kung hindi niya talaga kaya, ang tanging magagawa niya lang ay ang paggamit ng lakas sa pakikipaglaban para sumuko siya. Salamat po at sinamahan ninyo ako, ingat lagi mga master.